Miss Carter, balik na tayo. Nakawala rin ako sa wakas. Tanga lang ang sasama ulit sa inyo. Sabihin mo kay Trevor McCormick, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mapakasal sa kanya. Sandali lang at pupunta na ako. Hintayin mo ako saglit. Ihanda mo muna ang mga ilaw. Nabangga ko sila. Makakatulong to para makapagpalipas ako ng oras. Patay ako. Huli na. Kailangan ko nang gamitin yung galaw na yon. Bilis na parang utos. Tumayo ka. Tumayo ka. Aalis na tayo. Teka, bakit may tao sa likod ko? Miss, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Excuse me, ikaw ba ay isang mangkukulam? O may superpowers ka ba? O baka ikaw ay isang nagpa-practice ng kakaibang kakayahan? Ako, isa lang akong ordinaryong lalaki. Buti at ayos ka lang. Alis na ako. Ay, teka. Ang lakas nitong lalaking to. Kung siya ang mapangasawa ko, kaya kong harapin ang pamilya McCormick. Grabe, wow. Kayong mga tagalabas ng siyudad, palagi ba kayong may dalang marriage certificate? Hindi, bakit mo ito binibigay sa akin? Pakiusap, pakasalan mo ako. Ano? At ayon, gano'n na lang. Ewan ko kung paano, bigla na lang akong nagkaroon ng marriage certificate. Gusto ko lang naman mabuhay ng tahimik kasama ang mga magulang ko. Hindi pwede to. Kailangan kong makahanap ng oras para ibalik itong certificate na to. Hoy, mga pare! Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano pirasuhin ang isang oso. Akala mo matibay ka? Ito ang tatay ko, si William Lake. Ipinanganak siyang may kakaibang lakas para matiyak na masaya. Ang pamilya namin, nagsisinungaling ako sa kanya. Sinasabi kong ang lakas niya ay bahagyang mas mataas lang kaysa sa normal na tao. Tay, bakit ka na naman nananakit ng mga hayop? Nababagot lang ang tatay mo sa kakapirmi sa bundok. Hindi yan dahilan. Halos wala nang natirang hayop dito sa bundok. Noong isang taon, pinalayas mo ang isang grupo ng mga lobo. Noong nakaraang taon, pinalayas mo ang ilang tigre. Hindi mo na pwedeng paluin ulit ang oso na to. Tara na, uwi na tayo. Hinihintay ka pa ni nanay para sa hapunan. Sige, papalayain ko na siya. Sa antas ng galing mo, mas magaling pa ang simpleng may bahay gaya ko. Kung susubukan mong tumulong sa kusina ng isang restaurant, wala ring magkaka-interes sa'yo. Ito ang nanay ko. Ang galing niya sa pagluluto. Dekada nang nauuna kahit sa sinumang master chef sa mundo. Master, sige na, ipakita mo naman sa amin kung paano ang totoong mataas na antas ng pagluluto. Sinabi ko sa kanya na ang galing niya sa pagluluto pantay lang sa normal, na may bahay. Master, hindi ba to timpladong toge lang? Sandali. Hindi lang ito simpleng ginisang toge. Ito yung tinatawag na alamat na silver inlaid sprouts. Tingnan mo. Sa loob ng toge, may ipinasok na karne sa loob. Buong-buo pa rin ang balat ng toge. Hindi. Imposible to para sa tao. Milagro to. Sobrang sarap. Parang pagkain pang Diyos to, literal. Kain na tayo. Uy, 3 taon na tayong nagtatago dito sa bundok, pamilya natin. Kailan kaya tayo pwedeng bumaba? Oo nga, dito sa taas, nakakainip na talaga. Sa mga galing nila, pag bumaba tayo, siguradong magkakagulo. Pagkatapos nun, baka wala na tayong katahimikan. Hindi pwede. Kailangan ko ng matibay na dahilan para kumbinsihin sila. May mga dapat pa akong asikasuhin. Pag natapos ko na, bababa tayong lahat. Hindi muna ako kakain. Kayo na lang. Lalabas muna ako. Kain kayo ha. Kayo ha. 3 taon na tayong nagtatago dito. Sa trabaho lang ng anak natin tayo umaasa. Mahirap mabuhay ng ganito. Uy, paano kaya kung sumimple tayong bumaba ng bundok? Huwag na lang nating ipaalam sa anak natin. Maghanap din tayo ng trabaho para mabigyan siya ng sorpresa. Marunong akong magluto ng mga lutong bahay. Maghahanap ako ng maliit na karinderya na pwedeng tulungan. Ayos yan. Kaso wala akong ibang alam gawin. Ang alam ko lang, makipaglaban. Siguro, bababa ako at hahanapin ang dati kong mga katropa sa laban. Sige, siya, dito ka na lang. Alis na ako.
Ang bahay ng pamilya Carter mukhang mamahalin talaga. Ano ang ginagawa mo dito? Para kanselahin ang engagement. Kanselahin ang engagement? Siyempre, isang taong kasing galing ko. Ang pamilya Carter siguradong ayaw akong pakawalan. Pero para matiyak na hindi magagalaw ang buhay kong nakaset na. Miss Carter, pasensya na. Tama, kanselahin ang engagement. Ito, kunin mo. Numero 121. Lumipat ka dun sa pila. Maghintay sa pila? Sandali, teka lang. Kailangan ko pang maghintay sa pila para lang kanselahin ang engagement? Oo naman. Lahat ng mga ito nandito rin para magpakansela ng engagement. Pero ako may kontrata ako ng engagement. Sino ba ang wala? Ano ba to? Ang pamilya Carter ba nagbebenta ng kontrata ng engagement wholesale? Hindi pwede to. Pag naghintay ako dito, ubos ang buong araw ko. Mukhang kailangan ko nang gumamit ng espesyal na diskarte. Dad, paano mo nagawang itago to sa akin? Sa mahigit 100 angkan, nagpadala ng lahat ng kontrata ng engagement ngayon? Hindi ba gusto kong makahanap ng magandang mapapangasawa para sa'yo? Sinong mag-aakala nang mag-propose ang mga McCormick? Lahat ng mga to nagmadaling umatras at kinansela ang mga kasunduan. Ate, mas marami ka pang liham ng kasunduan sa kasal kaysa sa bilang ng resumes na naipasa ko. Ingat ka sa pananalita mo sa ate mo. Nakadepende sa kanya ang kinabukasan ng pamilya Carter. Tama, siya na. Kapag napakasal ka sa pamilya McCormick, Ayos na tayo habang buhay. Kung yan ang inaasahan nyo, pasensya na, baka ma-disappoint ko kayo. Sienna Carter, anong ibig mong sabihin? Tungkol kay Trevor, hindi ko siya pakakasalan. Ate, huwag kang nagsasalita ng ganyan. Tama siya. Bilisan mong humingi ng tawad sa tatay mo, tapos na to. Nahanap ko na ang para sa akin, kaya hindi ko papakasalan si Trevor. Ano? Ang para sa'yo? Sienna? Sino siya? Gwapo ba siya? Ay, ano naman kung gwapo? Hindi naman nakakapagbayad ng bills ang pagiging gwapo. Pagdating sa kasal, ang mahalaga ay ang pamilya. Kaya ba niyang tapatan si Mr. McCormick? Joel Guevara ang pangalan niya. Hindi ko alam ang detalye, pero kung sa lakas, kaya niyang tadyakan ang buong pamilya McCormick. Tadyakan sila? Kalokohan. Sienna, kung pipiliin mo siya, alam mo ba kung anong klase ng ganting mararanasan mo mula sa mga McCormick? Ang mga McCormick ay pinakamalaking pamilya sa Harbor City. Hindi ko alam kung handa ka na talaga dyan. Handa na ako. Hindi kita inutusan na maghanda para dyan. Magbihis ka na, ngayon. Say. Sienna, sinabi mo si Joel Guevara. Talaga bang malakas siya? Ma, sa tingin mo ba, siya si Superman? Maniwala ka? Kung magpakita siya ngayon, bibigyan ko siya ng... Ay, mas mabilis pala dito. Joel Guevara, nandito ka na. Puha. So ikaw pala ang nanligaw sa kapatid ko? Pupunta ako sa... Master Carter, may problema. Itong taong to, para lang umiwas sa pila, dinala yung 100 tao sa labas, yung buong grupo ng mayayamang tagapagmana dito para kanselahin ang engagement nila, pati mga bodyguard nila, at binagsak silang lahat. Anong sabi mo? Hintay! Ay, teka lang. Anong sinabi mong gagawin mo? Sabi ko, nandito si bayaw ko, hindi na tayo dapat matakot sa mga McCormick. Sienna, hindi mo naman sinabi na ganito kalupit tong tao. Isa laban sa 200. Anong kinain niya nung bata siya? Di ba sinabi ko sa'yo? Hindi mo lang ako pinaniwalaan. Naniniwala kami. Siyempre naman. Master Carter, bilisan mo at salubungin mo ang manugang natin. Mahal naming manugang. Ay, sandali lang. Anong manugang? Nagkakamali ka. Pumunta lang ako dito ngayon para... Ang batang amo ng pamilya McCormick. Dumating na si Trevor McCormick. Ginoong Carter, nandito ako para kay Sienna para hingin ang kamay niya sa kasal. Trevor, pasensya ka na. Huli ka na. Ginoong Carter, anong ibig mong sabihin diyan? Ibig sabihin ang kapatid ko kasal na siya. Sa buong Harbor City, sino ba ang maglalakas ng loob na galawin ang babae ko? Wala pa noon, pero meron na ngayon. At sino naman yon? Ngayon, palakpakan natin para i-welcome ang manugang ng pamilya Carter, Joel Lake.
Saan galing ang spotlight na to? Sandali, kailan ako naging manugang ninyo? Hoy, naglalakas loob kang galawin ang babae ko? Mukhang hindi mo alam kung gaano kalakas ang mga McCormick. Ganun na lang, papatayin na lang kita para wala nang manugang ang pamilya Carter. Anong kinakatawa mo? Natatawa ako sa'yo kasi masyado kang bilib sa sarili mo. Kung matapang ka, sige, subukan mo. Sige, ayos lang, mukhang. Gusto ring mamatay ng pamilya Carter, kaya uupakan ko muna siya. Tapos susunod na ang pamilya Carter. Tingnan mo, baka hindi mo ako paniwalaan, pero hindi mo ako kayang patayin. At saka, hindi talaga ako ang manugang nila. Nandito ako para tapusin ang kasunduan. Ano? Kakanselahin ang kasunduan sa kasal? Manugang, nagbibiro ka lang ba sa amin? Paano mo magagawang kanselahin ang kasal? Joel Guevara, bakit mo gustong kanselahin ang kasunduan sa kasal? Dahil ba hindi ako sapat na maganda? Joel Guevara, kung ikaw hindi ka mahilig sa babae, hindi ako tututol kung kailangan kong magsakripisyo. Lumabas ka, ano bang pinagsasasabi mo? Simple lang naman, ayoko lang talagang magpakasal ngayon. Bukod pa diyan, marunong din ako ng kaunting numerolohiya. Napag-alaman ko na Sienna, ikaw at si Trevor ay bagay na bagay. Kapag pinakasalan mo siya, siguradong aasenso ka sa buhay. Sana matauhan na siya nun. Medyo naaawa ako sa kanya, pero para sa ikagagaan ng buhay ko, pasensya na. Sienna. Ginoong Carter, ito ba ang manugang na nahanap mo? Hindi ba isa lang siyang duwag na mahina? Nakakatawa ito. Sienna, mukhang talagang nakatakda kang mapangasawa ko. Sumama ka sa akin. Kahit pa ikansela ni Joel Guevara, hindi pa rin kita papakasalan. Trevor, tigilan mo na. Siyempre, hindi pa rin siya sumusuko? Wala pang babaeng gusto ko ang nakaalpas sa akin. Ayaw mo akong pakasalan? Kung ganun, dadalhin na lang kita para maging alipin ko. Hindi mo magagawa yan. Hindi ko hahayaan si Sienna na maging alipin mo. Seguridad! Protektahan si Miss Carter. Sino mang haharang sa akin? Hindi mo ba narinig? Sabi niya. Ayaw niya yon. Isa akong sinaunang martial artist. Paano mo magagawa yun? Joel Guevara, alam kong mahalaga ako sa'yo. Siguro sobra lang talaga akong mabait para tiisin na nakikita ang babae na inaapi. Oy, talagang binabaliwala mo ako. Hinahanap mo yan. Ano? May nanunukso ba sa akin? Mas the best talaga si Bayaw. Grabe. Sobrang nainis mo na ako. Ngayon, papatumbahin ko kayong lahat pati ang pamilya Carter. Oy, ako to, Trevor. Sabihin mo sa 4 na supreme leaders na pumunta sa pamilya Carter, tapos utusan mo ang mga tauhan nila na tanggalin ang lahat ng signage ng restaurant na pag-aari ng pamilya Carter. Ngayon, wawasakin ko sila. Wala ba ang gas pedal? Ang bagal ng takbo? Grabe ang good. Wisi talaga. Yung sinabi niya at yung galaw niya, ano ang ibig sabihin nun? Siguro katulad lang yon ng thumbs up. Mukhang pinupuri niya tayo. Mukhang mababait na tao ang mga taga-syudad. Gets. Dahil sobrang magalang siya, kung hindi tayo magbabalik ng galaw, hindi ba't parang bastos tayo? Sige, bilisan mo pa. Habulin natin para maibalik ang galaw. Okay. Uy, honey, tong lumang sasakyan na to hindi gumagalaw. Ako dinidiin ko na ang pedal hanggang sagad. Wala na, tignan mo ako. Ay, grabe. Kakatanggap lang namin ng tawag. Paalis na sana kami para sa misyon. Tapos nabangga kami sa likod. Sino kayang may lakas ng loob na bumangga sa kotse ng 4 na dakilang super pinuno? Lagot tayo. Nabangga tayo. Ayos lang. Akong bahala sa'yo, mahal. May insurance naman tayo. Hindi. 4 na kotse ang nabangga natin. Sasagutin ba ng insurance yon? Malabong mangyari yun? Tatakbo na lang ba tayo?
Tatakbo? Hindi rin naman tayo makakatakas. Anong gagawin natin ngayon? Akong bahala sa'yo, Xiaohong. Kailangan nating harapin to. Hindi tayo pwedeng matakot. Tara na, labas na kayo ng kotse. Boss, Ikaw pala. Mga bro kong solid. Honey, halika dito. Ito lahat ang mga dati kong kaibigan. Hindi ko inasahan na makakasalubong ko kayo lahat dito ngayon. Tadhana na siguro ito. Guys, saan kayo papunta? Boss, kumikilos kami para sa pamilya McCormick. Balak naming pabagsakin ang masasamang Carter at sirain ang reputasyon ng Carter na kainan. Pagkakataon din ito para kumita ng pera ang anak ko at mabawasan ang pasanin niya. Nandito na mismo, di ba? May bayad ba tong raket na to? Kung may bayad, kami ang pinakamagaling dyan. mukhang medyo gipit ka, boss. Hindi dapat ganon. Ikaw pa ang pinakamalakas sa mundo. Para sa isang katulad mo, isang salita mo lang, at napakaraming taong pipila para bigyan ka ng pera. Noon, si boss pa ang nanguna sa amin para tapusin ang masasamang puwersa. Bigla na lang siyang nawala. Ngayon ko lang nakikita. Siguro may sarili siyang dahilan. Kahit gumagalaw kami ngayon para suklian ang utang na loob kay Patriarch McCormick. Pero dahil gipit si boss, hindi kami pwedeng manood lang. Tama. So, kung masyado itong abala. Ay, ayos lang. Walang abala. Kung game ka na sumama sa operasyon na to, boss? Sa iyo na ang pinakamalaking hati. Ayos yan. Sige, sasama na ako sa inyo papuntang Carter ngayon. Medyo marunong din ako magluto. Doon ako sa kainan. Ayos. Boss, dito tayo. Sakay ka na. Master Carter, naipagawa ko na sa 4 na pinuno ang magpadala ng tao para sirain ang reputasyon ng kainan nyo. Bukod pa doon, papunta na rin sa estate ng Carter ang 4 na pinuno, kahit gaano pa siya kagaling lumaban. Lalampasuhin lang siya ng 4 na pinuno. Sa pagkain talaga nagsimula ang pamilya Carter. Kapag nasira nila ang reputasyon natin, mapuputol ang hanap buhay ng pamilya natin. At yung 4 na pinuno narinig ko sobrang lalakas na mandirigma sila. Hindi ako sigurado kung kaya mo, bayaw, ang init ng laban na to. Trevor, ang sama mo. Bakit parang lalo pang gumugulo ang lahat? Anong klaseng kalokohan to? Ni Aso, hindi kakain ito. Sa ganyang kakayahan, nagpapatakbo ka pa ng resto? Kung ako ang tatanungin mo, mas mabuting magsara ka na lang ngayon. Hindi ba't ito ang 3 kong walang kwentang apprentice? Anong ginagawa nila dito? Bilang 3 chef master, maglalabas kami ng pahayag na ang pagkain ng Carter family ay literal na hindi makakain. Ikaw maghintay ka na lang na malugi. Paano naman nangyari ito? Ito ang signature dish ko? Paano naging sobrang pangit? Na hindi talaga pwede kainin? Ikaw ba ang head chef? O kami 3? Kung sabihin naming basura ang pagkain mo, basura talaga yan. Gets mo ba? World-renowned na chef daw, hindi ka nga karapat-dapat. Yang placard, tanggalin mo na ngayon. Hindi ko pa natikman yung pagkain, pero base sa kulay at amoy, hindi naman masama. Malinaw na nagkakalat lang sila ng kasinungalingan para pahirapan lang tong chef na to. Pakiusap, nagmamakaawa ako? Lumabas na kayo. Tigil! Oh, mukhang tapos na ang oras. Nangangamba ako na baka nalugi na lahat ng restaurant ng pamilya Carter ngayon. Uy, ano ngayon kung marunong kang lumaban? Hindi mo pa rin maililigtas ang pamilya Carter. Dahil ipinakita ko sa mga Carter ang tunay kong lakas, kaya naging ganito ang nangyari. Dumating na ang 4 na Supreme Leader. Nandito na ang 4 na Supreme Leader. Mukhang naging maayos ang lahat. Sienna Carter, dilat mong mabuti ang mga mata mo. Tingnan mong maigi ang kapalaran ng pamilya mo, Carter. Tingnan yung lahat ng mabuti. Ganito ang nangyayari sa pamilya Carter kapag sinuway nila ako. Ano? Napatulala kayo? Trevor McCormick, bakit hindi mo tingnang mabuti? Baka may sorpresa pa para sa'yo. Yan kasi, pasaway ka. Sorry, Master. Yan kasi, pasaway ka. Hindi ko na po uulitin. Nagkakatago pa? Yan kasi, pasaway ka. Paano nangyari yun?
Hindi man lang nasungkit ng 4 na Supreme Leader ang mga restaurant ng Carter family. Ma, Kalimutan mo na. Basta matapos ng 4 na Supreme Leader ang main branch ng Carter family, wala rin talagang magagawa ang Carter family. Malugod na tinatanggap ni Trevor McCormick, ang 4 na Supreme Leader. pa, Pwede bang isa sa 4 na Supreme Leaders ang tatay ng batang to? Paano nangyari yun? Ma, tay, narinig niyo ba yon? Ang tatay ni Julian Lake ay isa sa 4 na Supreme Leaders. Ayos to, ligtas na tayo. Ayos talaga. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa batang to. sandali lang, mali ang akala nyo. Hindi ang tatay ko hindi naman kung sino-sino. 4 na Supreme Leaders. Kilala mo ba siya? Hindi. Ni minsan, hindi. Sino yung tinawag niyang daddy? Ako. At ikaw ay? Ako'y isang magsasaka lang mula bundok. Ako rin ang tatay ni Julian Lake. Ang pangalan ko ay William Lake. Ano? Ang tatay ni Julian hindi pala isa sa 4 na Supreme Leaders? Kundi siya? Isang magsasaka? Ibig sabihin hindi nga siya tauhan ng Supreme Leaders. Nagkataon lang na pumasok siya kasabay. Nakakatakot naman. Akala ko nabangga ko na ang delikado. Julian, akala mo ba kakayanin mo ako kasama yung tatay mo na magsasaka? Ngayong araw, ipapadala ko kayong lahat ng Carter family sa libingan ng magkasama. Mukhang kailangan ko ng kumilos. Pero, kailangan ko itong gawin ng palihim. Kung hindi, lalo lang mahihirapan tapusin ang kasunduang to. Sige, gets ko. Ang yabang mo naman. Hindi ka ba natatakot tamaan ng kidlat? Tamaan ng kidlat? Dito sa Harbor City, ang pamilya Jiang ang batas. Kung matapang ka nga, bakit hindi mo subukan yung kidlat na tamaan ako? Anong klaseng salamangka ang ginamit mo? Ikaw ang nagsabi na gusto mong tamaan ng kidlat. Kasi, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakarinig ng ganong hiling. Kalokohan yan. Ikaw talaga yung may gawa nito sa akin. Paano naman ako magsisinungaling sa'yo? Kung nagsisinungaling ako, yung anak ng tatay mo, ipapanganak na walang puwet. At, magiging ganap na iuno ko siya. Ay, grabe! Ano-ano ba talaga tong nangyayari? Boses ko, anong nangyari sa boses ko? Halimaw ka! Sira ulo! 4 na pinakadelikadong asesino. Bilisan nyo! Pabagsakin nyo na siya! 4 na pinakadelikadong asesino. Anong hinihintay nyo? Gumalaw na kayo! Gumalaw? Gago? Master Asesino, bakit mo naman ako sinampal? Kulang pa ang sampal na yan sa nararapat sa'yo. Kilala mo ba talaga kung sino siya? Siya? Hindi ba ikaw lang yan na batang pasaway? Batang pasaway? Anak siya ng amo natin. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na utusan kaming tirahin yung anak ng amo natin? Talagang desperado kang mamatay. Ang sinumang mangapi sa anak ko, mamamatay. Ang kataas-taasang pinuno. Tatay niya pala ang matagal nang nawawalang kataas-taasang pinuno. Paano ito nangyari? Ano? Ang biyenan ko ay siya palang kataas-taasang pinuno, sabi-sabi, pati. Ang mga matataas na pamilya sa Maynilad, kailangan pang magpakababa sa kanya. Kung ganun, itong maliit na pamilya ng Jiang, tapos sila ang may-ari nito, napakadali lang. Joel Lake, hindi ko akalain may ganito ka palang kahusay na pinagmulan. Kaya pala tama ang kutob ko sa'yo. Matthew, sa wakas, aangat na rin ang pamilya natin. Oo nga, no? Ang tatay ng bayaw ko ay kataas-taasang pinuno. Ayos. Mukhang ang pamilya Carter papunta na talaga sa tagumpay. Kukunin ko ang Harbor City at papalitan ko ng Carter City. Patay, kapag nalaman ang pagkakakilanlan ni tatay, paano ko mapapabagal? Ang mga plano ko? Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Ano ba ang pinag-uusapan nyo? Uy, ano daw tungkol sa kataas-taasang pinuno? Tatay. Mag-usap muna tayo ng sarilinan. Sige, Sienna, ang sitwasyon dito dapat pamilya Carter na lang ang mag-ayos. Tara na. Kataas-taasang pinuno, pasensya na't hindi ko agad nakilala ang dakilang galing mo. Sa ngalan ng ama ng pamilyang McCormick, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, tulungan mo naman ako.
Kaya kong magbayad. Kahit magkano pa ang kabayaran. Handang magbayad ng kahit anong halaga ang pamilyang McCormick. Trevor McCormick, sa pagkakataong ito, kami, 4 sa pinakamapanganib na assassin sa mundo, handa kaming magkasariling kumpas para sa'yo. Naubos na ang huling pabor ng mga ninuno mong McCormick. Sabi lang ng boss, ipasa na ang natitira sa pamilya Carter, ang buhay o kamatayan mo. Nakasalalay na lang sa pamilya Carter. Sienna, basura ako. Nagkamali ako. Hindi kita ka-level. Hayaan mo na lang akong mawala na parang walang halaga. Trevor McCormick. Sienna, kamakailan, parang masakit ang katawan ko. Pakiramdam ko, parang may kakaiba sa buong katawan ko. Sabihin mo, kung may 20 magagandang babae na magmamasahe sa akin, baka gumaan ang pakiramdam ko. Hello? Si Trevor McCormick ito. Agad-agad pumili ng 20 magagandang babae. At ipadala sa mga Carter. Matthew, ikaw tingnan mo ang sarili mo. Anong tawag mo sa akin? Ginoong Carter. Yan ang gusto ko. Sige, palalampasin ko na lang. Honey, tingnan mo ang mga daliri ko, ang mga pulso ko, ang mga daliri ko sa paa, ang mga bukong-bukong ko, at ang leeg ko. Hindi ba parang may kulang? Parang ginto, alahas, o kung anong ganyan? Parang medyo walang laman nga. Pero yung basement natin na 800 talampakan, mas walang laman. Kung punuin natin ng mga gold bars, ginto, pilak at mga alahas, ay, baka dun pa lang ako mapanatag. Ako to, Trevor. Agad-agad, mula sa iba't ibang bahagi ng syudad, mula sa sandaang tindahan ng alahas. Piliin mo ang pinakamahal na alahas at mga diamante. Pati na rin, kunin mo lahat ng ari-arian ng pamilya McCormick, ipagpalit mo lahat yon sa mga gold bar, at dalhin mo sa vault ng pamilya Carter. Bilisan mo. Ginoong McCormick, talagang siya ang pinaka-epektibong tao dito sa Harbor City. Ang galing talaga ng bilis niya. Mr. Carter, ako, halos iniwan ko na lahat ng meron ang mga McCormick. Sa tingin mo kaya mabibigyan ako ng Carter family ng pagkakataon na makawala? Walang paraan. Uy, bakit parang ang bilis-bilis mo? Tsaka ano yung tungkol sa Supreme Leader na pinag-uusapan nila kanina? Ay dad, sa totoo lang, lahat ng to, drama lang. Drama? Oo, lahat ng nangyari kanina planado. Kasama pati yung pagkakakilanlan mo bilang Supreme Leader. At yung mga iba pang Supreme Leader, ako mismo ang nagayos ng mga role na yon para sa'yo. Ganun ba? Ayos din anak, kailan ka naging artista? Yung mga yon prangka lang. Hindi man lang nila sinabi na may shooting pala. Wala talaga akong alam. Hindi pwede, gusto ko ring sumali sa eksena. Sienna, ginawa ko na lahat ng hiningi mo at sobrang dami ko nang isinuko. Bakit ayaw mo pa rin akong palayain? Sienna, hindi mo ba naiisip na parang tinatapon lang natin siya? Dad, pagkatapos ng ginawa ni Trevor kay Joel Guevara, kapag nalaman ni Joel Guevara na pinapalaya natin siya, ano ang iisipin niya tungkol sa atin? At saka, kumpara kay Joel Guevara, yung maliit na yaman ni Trevor wala lang yon. Tama ka ate. Ikaw talaga ang mas may malawak na pananaw. Sige na. Trevor McCormick, sa ngalan ng bayaw ko, aalisin ko na ang isang peste na katulad mo. Pinilit mo akong gawin to. Kung ganyan din lang, isusunod ko kayong lahat. Pakawalan nyo na yung bata. Ako na ang bahala dito. Grabe, ang sipag nitong aktor na to. Yung mahinang banat ko, lumipad siya ng sobrang layo. Sana okay lang siya. Tulad ng inaasahan sa number 1 Supreme Warrior. Ngayon tapos na si Trevor. Hoy, anong aktor ang sinasabi mo? Tigil mo na yung kalokohan. Hindi ba kayo nagsushooting ng pelikula? Kayo yung 4 Supreme Warriors? At ako si 1 Supreme Warrior. Boss, anong pag-arte? Totoong kami ang 4 na pinuno. At totoo ring ikaw ang pinaka-pinuno. Anong sinabi mo? Anak, anong nangyayari dito? Tingnan mo, eroplano. Tay, sinasabi ko sa'yo, masyado lang silang seryoso sa mga papel nila. Kung sila talaga ang 4 na pinuno, paano ko lang maikakaway ang kamay ko, tapos mahihimatay na silang lahat? May punto ang anak ko. Matagal ko na silang hindi nakita at para bang nanghina na sila. Totoo nga. Hindi na nila kaya talunin ang anak ko. Sa wakas, napaniwala ko sila. 1 kilos lang. Tinalo ko ang 4 na pinuno. Akala ko noon,
Ang tatay ni Alberto Villanueva sa Julian Lake ay astig na, pero hindi ko inasahan na si Alberto Villanueva ay mas astig pa sa tatay niya. Matandang dayang hirang. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataon na to para makipag-bonding sa balae mo? Tama. Hello, balay. Balay? Sa palabas, tayo ay mga balae. Balae? Anong ibig mong sabihin? Sa palabas, totoong balae tayo. Kung di ka naniniwala, tingnan mo to. Dito mismo, mayroon pang sertipiko ng kasal. Ang sertipiko ng kasal? Nakalimutan ko na yon. O sige, Sienna, bakit ka nakatayo lang dyan? Bilisan mo at maghain ng tsaa sa biyenan mo. Tay, Ikaw, ang dali mong nasabi yan ah. Uy, ito ay... Ang kulit mo. Ngayon ko naintindihan. Kayong dalawa, gawin na nating totoo to. Na in love habang nag-shoot ng pelikula, ano? Ako. Batang to talaga. Pati artista, dinadate mo na ngayon. Ayos yan. Hindi mo pinahiya ang pamilya natin. Wala na ko. Hindi ko na maipapaliwanag to ngayon. Sino mag-aakala? Yung pagbaba ko mula sa bundok ngayon nagdala pa ng sorpresa. Balay, itong kasal na to, pumapayag ako. Ay, ang saya naman. Ang pamilya Carter natin, tumatabo na rin sa wakas. Anak kong mabait, mula ngayon, alagaan mo ng mabuti yung babae. Kapag nasaktan mo siya, hindi kita palalampasin. Pero ako, sige na, mas kilala ng ama ang anak niya. Alam ko namang kung ano ang iniisip mo. Gusto mo lang talagang magpakasal agad para wala nang atrasan. Ang atat mo talaga. Kailan ba ako? Oh, balae, ano pang hinihintay natin? Tara na sa bahay ng kautusan ngayon. Sige, tara. Oy, tara na. Saan tayo pupunta? Tapos na to, tali na kami. Ngayon, paano pa ko tatakbo? Sige na, naghihintay pa sa akin ang mama mo sa resto. Bihira tayong makababa mula sa bundok. Kailangan kong samahan ang mama mo at mag-enjoy din paminsan-minsan. Tungkol naman kay Sienna Carter, kayong dalawa magkasundo kayo ha. Subukan nyo, bago magbagong taon, bigyan nyo sana kami ng apo ng mama mo. Balay, alis na ako. Ingat ka. Bye. Ang pinakamagaling na Diyos ng digmaan sa mundo. Siyempre, parang multo kung gumalaw. Patay ako, nag-utos na si Papa. Itong kasal na to, hindi ko na matatakasan. Maliban na lang, kung mapilit ko siya, na siya ang unang humiling ng annulment. Julian Lake, dito ka lang sa 10. Ngayong gabi, magkasama kayo ni Sienna Carter sa isang kwarto. Pa, ano ba yung sinasabi mo? Legal na kayong kasal, so ano pang ikinahihiya nyo? Julian, relax ka lang. Tiyak tutulungan talaga kita para maisara mo na yang laban na yan ng tuluyan. Pa, ako? Uy, ano? May nangyari sa restaurant. Sienna, anong balita? Tatay, kanina, nagpadala ng tao si Trevor para manggulo sa shop natin. Kahit na ayos din sa huli, nagpanik pa rin ang lahat. Ngayon lang, yung kalaban nating Barrow Restaurant, sinamantala ang gulo. Kinukuha nila ang mga chef natin, pati management team natin. Yung restaurant natin, wala nang natirang magpapatakbo. Yang mokong na yon, ganyan lang talaga ang alam gawin. Pang-apak habang lugmok tayo. Tay, anong gagawin natin ngayon? May naisip na ako, kung magpanggap akong tutulong, tapos sasabotahin ko ang restaurant para magalit sila. Hindi ba, sa sobrang inis ni Sienna, magpapasya siyang hiwalayan ako. Pinakamasama, pagkatapos ng hiwalayan, hahanapan ko ng paraan na mabayaran sila sa mga nalugi nila. Yan ang plano. Huwag ka nang mag-alala, may plano ako. Tama, halos nakalimutan ko na. Nandito naman ang bayaw ko. Bakit tayo matatakot? Mahal kong manugang, umaasa sa iyo ang pamilya Carter. Ayos lang. Ako na ang bahala dito at siguradong gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Joel Guevara, ito yung mga ledger ng restaurant at mga financial report. Suriin mo muna. Sienna, mauna ka na. Hintayin mo na lang ang magandang balita mula sa akin. Mamaya, sisiguraduhin kong ibibigay ko sa inyong lahat ang resulta na ikatutuwa ninyo.
Joel Guevara, salamat. Para sa akin at sa pamilya Carter, ang dami mo nang nagawa. Hindi ko talaga alam kung paano ko ito mababayaran. Ang pinakamagandang paraan para masuklian mo ako ay hiwalayan mo ako. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Mag-asawa naman tayo, di ba? Dapat lang na magtulungan tayo. Ako na ang bahala dito, mauna ka na. Hintayin mo na lang ang magandang balita ko. Oh, anong meron? May nakalimutan ka ba? Joel Guevara, galingan mo? Sienna, ako ba ang hinalikan ngayon? Ngayon na ginawa niya to, medyo guilty ako. Pero wala akong pagpipilian. Para maayos ang buhay ko, kailangan ko tong gawin. Sorry, Sienna Carter. Sige, simula na ang plano. Unang hakbang. Ayos. Kapag dito ko to pinost, wala namang makakakita. Kahit may makabasa, wala ring papayag sa ganitong liit ng sahod. Mukhang malapit ng magsara. Ay usapin na lang ng oras. Carter Family Restaurant. Nagha-hire. Anak na nagpapaskil ng mga flyers. Ilapag mo dito. Nagpapatawag ka ba ng multo? Oy, Lou, isipin mo nga, ang anak natin, pinakasalan yung bida ng Carter family at nakuha pa niya yung Carter Family Restaurant. Tama ka diyan. Pero, may narinig lang ako na balita. Yung Carter Family Restaurant, may kalaban daw sila na nang-agaw ng mga staff nila. Halos malugi na. Kailangan nating mag-isip ng paraan para matulungan ang mga kamag-anak natin. Noong nagtatrabaho pa ako, may mga tinuruan akong mga apprentice. Susubukan kong i-recommend sila dito para magtrabaho sa kusina. Ang ganda ng ideya mo. Ako naman, kakausapin ko mga tropa ko para maghanap ng mga tao na pwedeng maging server para sa kanila. Ayos, tara, gawin na natin. Lou, kailangan mabilis tayo. Mga kaibigan, tumigil muna kayo at sumama kayo sa akin. Master Shaw, paano po yung negosyo ng restaurant? Kalimutan na ang negosyo. Simula ngayon, ang World's Finest ay magpapahinga muna. Lahat ng chef at management sasama sa akin at lilipat sa Carter Family Restaurant sa Harbor City. Master Shaw, pero bakit po? Ito ay utos ng aking master, ang instruction mula sa pinakamagaling na master chef sa mundo kung makakaangat pa ako. Sa mundo ng pagluluto, nakasalalay dito ang pagkakataon na yon. Makinig kayo mga lalaki. Pumili mula sa pangunahing bulwagan ng pinakamagagaling na sandaang mandirigma. Pumunta kayo sa lungsod ng Pantalan. Napaka-urgent ng misyon na to. Pangunahing pinuno, ano po ang misyon? Baka naman may mga demonyo sa labas. Na sumugod ulit sa Summerland? Hindi, pupunta kayo sa restoran ng pamilyang Carter sa lungsod ng Pantalan para magtrabaho bilang mga waiter. Bilang mga waiter? Pangunahing pinuno? Nagbibiro ba kayo? Seryoso ako. Utos to ng boss natin. Utos ng unang pangunahing pinuno. Lahat kayo kailangang sumunod. Opo, boss. Boss? Kumusta na po ang lahat? Mag-uulat po, boss. Lahat ng chef team at senior management ng restoran ng pamilyang Carter. Nahatak na namin. Wala na ang pamilyang Carter sa pagkakataong to. Ano na ang sitwasyon sa restaurant ng pamilyang Carter ngayon? Baka hindi ka maniwala, pero ang pamilyang Carter ibinigay ang restaurant sa isang bagong asawa ng anak nila na lalaki para pamahalaan. Yung bagong asawa na yon, sobrang kuripot. Nag-aalok lang siya ng buwanang sahod na 1,000 o 2,000 para kumuha ng chef team. Sa palagay ko, hindi na natin kailangan makialam. Siya na mismo ang magpapalugi sa restoran. Ayos. Sa loob ng 2 araw, babalikan natin sila. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga asim na mukha ng pamilyang Carter. Isa na namang araw na puno ng pag-asa. Ayon sa plano ko kahapon, ngayon, siguradong walang matatanggap na tao. Malapit nang magsara ang restoran. Hello, Mr. Lake. Grabe. Anong nangyayari dito? Naligaw ka ba ng lugar? O ako ba ang nagkamali ng punta? So Lake, wala namang naliligaw sa atin dito. Di ba nag-hire ka? Nandito kami para mag-apply bilang chef, management team at mga server. Sandali lang. Paki-hold nga.
Nabasa mo ba yung hiring requirements ko? Yung sahod kada buwan? 1,000 lang yon. Sir Lake, masyado ka ng malaki magbigay, kaya naming magtrabaho ng libre. Ano? Totoo, hindi namin kailangan ng bayad, kaya naming sagutin sarili naming pagkain at tirahan. Basta ikaw, Sir Lake, payagan mo lang kami magtrabaho dito sa resto. Kung di pa rin pwede pa kaming magbayad para lang makatrabaho dito. Basta manatili kami. Kahit anong kailangan mo, game kami. Hanip, ganyan na ba talaga kahirap makahanap ng trabaho ngayon? Ay, teka, baka nga desperado lang mga to. Kaya maliit siguro skills nila. Eddie, free labor na to. Ayos, pagbigyan ko na. Baka nga mapalala pa nila tong resto. Sige, dahil sincere kayo, lahat kayo, pwede nang manatili. Ayos, mabuhay si Sir Lake. Grabe, ginagatasan ko na nga sila, nagpapasalamat pa sila sa akin. Kaaliw, boss na boss ang dating ko, dapat ba akong i-bash? Sige, pwede na kayong bumalik sa trabaho. At siguraduhin yung hindi kayo mapagod ng sobra. Kung gusto nyong magpahinga o tinatamad kayo, okay lang, gawin nyo lang. Dito sa lugar na to, wala naman talagang mga patakaran. Gawin nyo lang ang trip nyo, hanggat wala akong pakialam, siguradong magsisimulang. Magpabaya ang mga empleyado dito. Pag nangyari yon, malulugi ang restoran. Tapos si Sienna, siguradong siya na mismo ang lalapit para magpaanul sa akin. At pagkatapos noon, magsisimula na ang buhay ko ng chill. Nakita mo yun? Nag-aalala si Mr. Lake na mapagod tayo, sobrang concern niya sa atin. Hindi natin pwede biguin si Mr. Lake. Layunin natin maging pinakamagaling sa buong mundo. Joel, kamusta na ang restoran natin? Huwag kang mag-alala. Simula nung ikaw ang nagpagawa sa akin nito, sisiguraduhin kong lahat ay magiging masaya sa resulta. Masasayang masasaya na, gusto mo na akong patayin. Pag si Bayaw na ang kumilos, laging sigurado ang tagumpay. Excited na ako na makita ang bagong bihis ng Carter Family Restaurant natin. Tara na. Aba, kung hindi pa ba naman ang mga nalugi sa pamilya Carter ito, anong problema? Nandito ba kayo ngayon sa resto para magsagawa ng closing ceremony? Franklin Harper, anong ginagawa mo dito? Obvious naman. Nandito lang ako bago magsara ang resto nyo para kumain. Kung hindi na ako makakakain dito kahit kailan. Mr. Harper, mali ka dyan. Ang resto nila, wala nang ang kahit isang chef ngayon. Paano sila magkakaroon ng despedida? Tama ka talaga. Robert Carter, ano? Gusto mo bang orderan kita ng takeout para may pang-despedida ka? Franklin, kung hindi mo lang sana nilipat ang mga staff namin sa kusina, hindi aabot sa ganito ang resto ng pamilya Carter. Oo nga. Pero dalang naman wala talagang silbi ang mga Carter. Kung hindi, paano ko rin nakuha ang mga tao nyo? Master Carter, gusto mo bang pumunta na ako sa printing shop para ipagawa at idikit ko na yung for sale na karatula para sa negosyo mo? Mr. Harper, pasensya na, pero mabibigo ka. Hindi for sale ang resto ng pamilya Carter? Tama. Yung Bayaw ko ang kumuha ng pamumuno sa resto. Yung sitwasyon ngayon, mas maganda pa kaysa bago mo kinuha ang mga staff namin. Mas magaling pa ngayon. Kung gusto mo kaming makita na bumagsak, sa bangkay ko pa. Bayaw? Siya ang tinutukoy mo. Di ba siya ang basurang manugang ng pamilya Carter? Basurang manugang? Umasa ka pa sa kanya? Alam mo ba kung anong ginagawa niya sa restaurant ng pamilya Carter? Ha? Grabe, nalaman ba niya lahat ng mga maliliit kong kalokohan? Ay, ewan, lalabas at lalabas din naman yon, balang araw. Ito, siguro ang dahilan para tuluyan ng bitawan ng pamilya Carter ang pag-asa sa akin. Anong sinabi mo? Nag-aalok siyang magpapasweldo ng 1,000 kada buwan para kumuha ng mga chef at tauhan. Sabihin mo nga, sa ganong kaliit na pera, may mahi-hire ba talaga siya? Ikaw, ano bang sinasabi mo? Hindi pwede. Imposible yan. Hindi gagawin ng Bayaw ko yun, no? Tama ba, Bayaw? Sorry, totoo lahat ng sinabi niya. Ano? Mahal kong manugang, sabihin mo namang hindi mo to ginawa. Joel Guevara, bakit? Bakit mo ginawa to? Sienna ako. Magsalita ka. Bakit? Kasi pasaway siya. Ako. Joel Guevara, kwentuhan mo kami. May iba ka pang dahilan. Kung bakit mo ginawa to, di ba? Oo nga, Joel.
Ikaw, siguradong may tinatago kang plano dyan. Mukhang babaliktarin mo ang istorya. Tama. Kahit nakakaawa sila, oras na para ilantad lahat ng baraha. Joel, magsalita ka naman. Sienna, mama, papa, kuya, aaminin ko na talaga. Sa totoo lang sinadya ko talaga. Dito nga. Lapit kayo, guys. Dito nga to. Ang sarap ng pagkain dito. Kahit yung mga pasyenteng ayaw kumain, nagsisimula ng kumain. Tara na. Ano raw ang sinabi nila? Sabi nila, ang sarap daw ng pagkain natin. Gumaling daw yung pasyenteng ayaw kumain. Ah, ganun ba? Mukha nga. Oh, grabe. Anong meron dito? Guys, lapit kayo. Ito na siguro ang pinakamasarap sa labas ng siyudad. Tapos may mga matitipuno pang nagsaserve. Ang saya, guys. Mga maskuladong waiter. Ano na naman to? Ano ba talaga ang nangyayari? Robert Carter, sinasabi ko sa'yo, malapit na malugi ang restaurant mo, pero nagha-hire ka pa ng mga aktor para magpaandar dito at magpanggap. Gusto kong makita ng personal. Kung may chef pa ba talaga ang restaurant na to? Tara na. Nandito na ang mga maskuladong waiter. Ano ba ang nangyayari dito? Grabe malaki ang tiyan. Ano ang tinitingnan mo? Hindi ka pa ba nakakita ng gwapo? Angkol niya. Tama na. Ano ba tong palabas na to, manager? Mr. Lake, hindi ba sinabi mo na magpakita kami ng discarte? Inaral namin ang market sa Harbor City. Nalaman namin na karamihan ay babae ang customer. Kaya naglunsad kami ng muscular service. Hindi nagtagal. Sumikat agad sa lungsod. Ang lakas ng resulta. Sino ba ang nagsabi sa inyo na magpaka-initiative? Kailan pa naging ganito kakonsiderado ang mga empleyado para sa boss nila? So, ibig sabihin dapat magpasalamat ako sa inyo? Mr. Lake, yun na yung pinakamaliit na magagawa namin. Lumayas na kayo dito. Ate, kita mo? Tama ako. Alam ko na may twist na plano ang bayaw ko. May tinatagong gimmick. Alberto Villanueva, ang galing mo. Muscle service ba? Itong teknik na to, sobrang pino. Franklin, sa pagkakataong ito, mapapalungkot kita. Tatay, huwag ka muna magpadalos-dalos. Tingnan mo kung ano ang ginagawa ni nanay. Ang ganda. Ang katawan ng binata, talagang ibang klase. Ay naku, itong mga leche na babae. Leche ka, babae ka. Pag uwi natin mamaya, lagot ka sa akin. Hindi ko lang mapigilan sarili ko. Gaano ka katagal magtatagal kung puro marketing lang ang aasahan mo? Ang pinakaimportante pa rin ay lasa ng pagkain. Gusto kong makita kung sino-sino sa mga chef ng kusina mo ang tunay na makakatalo sa akin. Ako nga pala, ang naging assistant ni Master Shaw, isa sa 8 pinakamagaling na chef. Tama yan. Kayo, wag agad kayong magdiwang. Tara na, bilisan nyo. Master Shaw. Anong sinabi mo? Bilis. Tuloy-tuloy na. Malapit nang dumating lahat. Hindi ito posible. Si Master Shaw ang executive chef sa Premier Tower. 10 milyon kada buwan ang kinikita niya. Paano siyang mapupunta rito sa Harbor City? At bakit naman siya andito sa naghihingalong Carter Family Restaurant na to? Hindi talaga ito posible. Hindi lang si Master Shaw ang nandito. Yung mga chef sa loob, kilala ko bawat isa sa kanila. Galing silang lahat sa Premier Tower, ang mga signature chef. Grabe. Joel, ang astig mo. Napapunta mo talaga dito ang buong staff ng Premier Tower. Ang magkaroon ng manugang na ganito, biyaya na matagal nang hinihintay ng mga Carter. Joel, tama lang. Hindi ako nagkamali sa'yo. Sandali lang, lahat ba ng mga chef na to na world class? Nababaliw na? Iiwan ang 10 milyon kada buwan, tapos magtatrabaho dito ng ilang libo lang. Ako ba ang sira? O ang mundo ang baliw? Mr. Lake, tingnan niyo po. Ito po ang performance ng huling mga araw. Paki-review po. Uy, tingnan mo. Yung performance ng restaurant nitong mga nakaraang araw kumpara dati na pinakamataas.
10 beses na ang itinaas. Oo nga, ang Carter Family Restaurant, bumabawi na talaga. Joel, Honey, ang anak nating babae sa wakas ay nakahanap na ng lalaking maaasahan niya habang buhay. Oo nga, totoo talaga. Patay na ako. Kalimutan mo na ang tungkol sa diborsyo. Sigurado ako, may napili na siyang pangalan para sa magiging anak nila. Hindi pwede. Yung buhay kong komportable, unti-unti nang nawawala. Imposible. Robert, paano mo nagawa to talaga? Ang pamilya Carter, wala namang kakayanan para ipahiram si Master Shaw at ang top tower team sa kusina. Ang pamilya Carter, wala talagang ganitong kakayanan. Pero, yung manugang ng pamilya Carter meron. Siya, sino ba siya talaga? Kung sino siya, hindi yun para malaman ang kagaya mo. Franklin, maganda ang mood ko ngayon. Huwag ka nang dumikit sa akin. Habang may pagkakataon pa, umalis ka na dito, weirdo. Ikaw. Umalis ka na lang. Joel Guevara, grabe ka talaga. Ang dami mong kaya. Oo nga kuya, palaging milagro yung mga ginagawa mo. Grabe talaga. Hindi ko gusto to. Bakit kaya napunta sa ganito? Ay, Joel, ikaw talaga ang dakilang bayani ng pamilya Carter. Mahal, magluto ka na masasarap na ulam pag-uwi natin. Ngayon, maghahanda tayo ng tamang selebrasyon para sa dakilang bayani ng pamilya Carter. Game ako dyan. Bumabalik na ulit ang sigla ng negosyo sa restaurant. Nagampanan na natin ang tulong natin. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos pa ang relasyon ng anak natin at ng asawa niya. Hoy guys, para ipagdiwang ang muling pagbangon ng restaurant ng pamilya Carter, tara, para sa dakilang bayani natin, itagay na tayo, Joel. Sina. Simula nang hindi ko nagamit ang pagkakataon na yon, hindi ko na alam kailan darating muli ang susunod na tsansa para maghiwalay. Boss, may sulat mula sa pangunahing sangay sa Rivergate. Siena. Ang pangunahing bahay ng Rivergate ay ang Harbor City Carter family ay isang sangay ng Rivergate Carter family. Pero, laging minamaliit tayo ng main house. Kaya halos wala tayong naging ugnayan sa kanila. Hindi ko alam para saan ang bigla nilang sulat na ito. Bukas kaarawan ni Madam Carter na pang-80. Sila, inanyayahan tayo sa pangunahing bahay ng Rivergate bukas para magdiwang ng kaarawan niya. Honey, hindi pa ba sapat yung naranasang kahihiyan natin nung huling dumalo tayo? Sa birthday banquet ni Madam Carter? Oo nga, Dad. Itong sulat galing main house. Siguradong para pahiyain lang tayo. Paano kaya kung iwasan na lang natin ang gulo ngayong pagkakataon? birthday banquet ni Madam Carter. Tama. Kung mangako ako sa Carter family na kaya kong pabunggahin sila sa banquet, binibigyan ko sila ng pag-asa. Tapos kapag naging malaking eksena ako sa banquet para wasakin ang pag-asa nila, mamamatay sa galit ang Carter family sa akin. Si Siena siguradong hihiwalayan ako pagkatapos nun. Dad, banquet lang naman ito ng birthday. Ano bang dapat katakutan dito? Ako ang bahala. Habang nandoon ako, sigurado akong tayo ang magpapabida sa banquet. At saka, yung birthday gift ni Madam Carter ako na ang bahala doon. Ibibigay ko mismo ang full service package. Tama yan. Dad, halos nakalimutan ko na. Sa presensya ni Joel Guevara dito, tingnan natin kung sinong taga main house ang magtatangkang pahiyain tayo ngayon. Joel, sa'yo na lahat ito. Nagkapag-asa na ulit ang buhay komportable ko. Joel, plano mo bang bigyan si Madam Carter ng antigong regalo? Hayaan mo akong tumulong pumili? Hindi na kailangan. Ako na ang bahala dito. Siguradong bibigyan ko kayong lahat ng malaking sorpresa. Sige, kampante ako sa iyo. Oh. Alis na ako. Sige, ingat ka. Paalam. Hindi ka ba seryoso? Kung sasama ka, paano ako bibili ng pekeng antigong gamit? Kung ang ipapakita ko sa birthday party ay peke na antik, siguradong magagalit si Madam Carter. Kapag nangyari yon, tiyak na kanselado ang engagement. At sa wakas, makakatikim na ako ng buhay tambay. Ayan na. Tindahan ng antigong gamit. Anong ginagawa ni Joel sa tindahan ng antigong gamit? Narinig ko kasi... Pupunta si Joel sa birthday party ni Madam Carter. Kailangan niya maghanda ng regalo.
Kailangan ni Joel ng regalo? Bilang mga tita at tito niya, dapat lang suportahan natin siya. Tara, bilhin natin lahat ng antigong gamit dito sa buong street. Tapos ibigay natin lahat kay Joel. Ay, sandali. Mukhang pilit yata ito. Sa pagkakaalam ko, mahilig si Joel Guevara na maging low-key. Pag-isipan natin ulit, mamaya na lang natin i-decide kung anong gagawin. Tama ka diyan. Sumunod muna tayo kay Joel. Tara na. Sir, naghahanap po ba kayo ng antigong gamit? Oo, para ito sa birthday ng isang matanda. May maire-rekomenda ka ba? Meron akong tamang bagay, kaibigan. Ito ay mula pa sa huling panahon ng Qing, Tongji Famille Rose. Guo Ziyi birthday celebration motif. Dish-mouthed vase. Sumisimbolo ito ng mahabang buhay. Gawing regalo para sa birthday. Hindi na pwedeng maging mas perfect pa. Magkano ito? Hindi mahal. May promo kami ngayon sa shop. Ang antigong ito ay 8 milyon lang. 8 milyon? Mas mabilis pa kaysa sa mga bank robber yan ah. Isa na namang walang pera. Sayang oras ko. Sir, kung wala kang pera, maglibot ka na lang muna sa labas. Talaga naman, lahat ng nasa labas ay mura lang. Mura lang daw? Ano ba ang nangyayari? Isang taong walang pera gusto bumili ng regalo sa karawan pero iniisip na masyado itong mahal. Kung hikahos ka, huwag kang makigaya bumili ng antigong gamit gaya ng iba. Paano ka makakapagsalita ng ganyan sa bisita? Sir, ang mga antigong gamit dito ay na-inspeksyon ng mga eksperto. Mayroon kaming 10 beses na refund kung peke ang item. Yung mga pwesto sa labas hindi makakapantay sa amin. Kaya natural lang na medyo mas mataas ang presyo namin. Ibig mong sabihin lahat ng item sa shop ninyo ay tunay? Oo naman, ang aming antigong gamit sa Tianxia Jubao ay talagang orihinal. Tungkol sa mga pwesto sa Antique Street, masasabi ko ng 100% lahat yun ay peke. 100% peke. Boss, totoo ba yan? Oo naman. Kaya sir, kung bibili ka ng regalo sa kaarawan, ang shop namin ang pinakamaasahang pagpipilian. Kung iregalo mo ang galing sa pwesto sa labas, sa handaan ng kaarawan, tiyak na magagalit ang bida. Hindi ba yun mismo ang gusto kong mangyari? Sir, mukhang alam mo na ang ibig sabihin ko. Bakit di ka magbayad ngayon? Mura lang yan, at peke pa. Salamat boss, aalis na ako. Anong ginagawa ni Julian? Bumibili ng peking antigong gamit sa bangketa, tapos gagamitin pa talaga bilang regalo sa karawan? Nabudol ba siya? Bahala na, bilang mga tiyuhin niya, kailangan nating tulungan siya. Ganito ang plano. Pupunta tayo sa kali ng antigong gamit, bibilhin natin lahat ng paninda, tapos ang mga tao natin magpapanggap na nagtitinda sa bangketa at magbebenta ng totoong antigong gamit kay Julian Lake ng mura. Anong tingin nyo? Astig na plano. Sandali, may mali ba sa taong yon? Hindi pinapansin ang totoong antigong gamit tas pinipilit pa ring bilhin yung kalat na yon. Para sa akin, wala lang siyang pera. Nagpapanggap lang siya gamit ang peke. Sa tingin ko, parang may hindi tugma. Tara na, silipin natin. Kuya, magkano po ang mga to? $2 kada kilo. Ha, magkano po ulit? Sa tingin ba ni Master Julian masyadong mahal? Kung ganon, $1 kalahati kada kilo. Hindi. $1 kada kilo. Bibilhin ko lahat ng paninda mo dito sa pwesto na to. Pakisukat lahat para sa akin. Sipo, boss. $100 kada kilo. Kumikita pa rin sila doon. Gaano kaya kapeke itong mga antigong to? Sakto to. Kung ibibigay ko to bilang regalo, yung mukha ni Madam Carter, siguradong parang naawa. Di ko nga maisip. Siguradong mauuwi to sa hiwalayan. Boss, narinig mo ba yon? $100 lang kada kilo ang mga antigong yon. Binili niya talaga. Grabe, Diyos ko. Tama ba tong nakikita ko? Boss, anong nangyari? Isang mangkok na may dilaw na glaze, asul at puti, may siyam na peach, may enamelware pa, may dilaw na background na may orchid at lingzi, pang-birthday na mangkok, frame na gawa sa pula ang sandalwood, orasan na birthday screen ng 8 Immortals. Itong mga to lahat to mga pambihirang antigong gamit. Boss, peke lang din to, diba? Bakit ka nagugulat dyan? Hindi to mga peke. Itong mga antigong to, lahat to totoo. Boss, mga antigong gamit na $100 lang bawat kilo. Totoo ang mga yan. Hindi mo naman ako niloloko, di ba? Sobrang dami ko nang nakita na antigong gamit. Totoo man o peke, nakikita ko agad ang pinagkaiba. Itong taong to,
Swerte siya ngayon. Nakakuha siya ng sobrang sulit. Hindi pwede. Kailangan kong makita yon. Kukuha rin ako ng ilan. Tara na. Ay, sandali. Para sa mga antigong ito, magbabayad ako ng doble. Hindi pwede. 10 beses pa ang babayaran ko. Hindi na binibenta. Ang lahat ng ito ay inihanda ng kataas-taasang pinuno para kay Alberto Villanueva. Ikaw na outsider, may lakas ng loob. Na makisaw-saw dito, hindi talaga pwede. Sir, ganito na lang. Magkano ang ginastos mo? 10 beses kong babayaran. Hindi, 20 beses pa ang ibabayad ko. Ibalik mo na lang sa akin. Sira ulo. Nag-uunahan pa kayo, kahit peke lang ang mga antigong yan. Nababaliw ka na yata. I-empake mo na. Alberto, tungkol sa regalo para sa kaarawan ni Madam Dayang Hirang, kumusta na ang paghahanda? Sobrang ayos na. Nasaan na yon? Bakit hindi ko makita? Nasa akin lang, oh. Ang dami namang antigong gamit dito. Bayaw, binili mo ba lahat ng laman ng buong kalye ng antigong tindahan? Julian, grabe. Ang yaman mo talaga. Itong lahat ng mga antigong to, milyon-milyon siguradong halaga niyan. Tignan mo siya. Parang ngayon lang siya nakakita ng ganito. Yang milyon-milyon na yan. Kay manugang natin. Barya-barya lang yan. Tama ba, manugang? Kung alam mo lang na lahat ng laman ng kahong ito, peke baka natulala ka na lang, no? Ma, pa, kapag ako ang bahala, wala kayong dapat ipag-alala, di ba? O siya, oras na rin naman. Diretso na tayo sa bahay ni na Carter. Ayos. Ngayon dapat sa mansyon, ipasampal natin sa mga direktang tagapagmanang iyon ang isang sampal sa mukha. Ipamukha natin sa kanila na ako ay bumalik na. Ma, nagpasadya talaga ako ng tao para umakyat sa pinakamataas na tuktok ng mga niyebeng bundok para mamitas nito para sa iyo. 1,000 taong gulang na snow lotus ito. Nais ko sanang magkaroon ka ng walang hanggang biyaya at panghabang buhay na kalusugan. Ang ganda naman. Jared, talagang pinag-isipan mo itong regalo. Masaya ako dito. Ma, ito ay orihinal na obra mula sa isang kilalang pintor. Pagtanaw sa talon sa bakanteng bundok, nais ko sanang pagpalain ka sa lahat ng bagay at magkaroon ng walang katapusang kapayapaan. Ayos din. Kayong magkapatid talagang ginawa niyo ang lahat. Isang simpleng bulaklak lang at isang baduy na pintura tapos yun na ang tawag niyong regalo sa kaarawan? So, hindi ko talaga inasahan na ang pangunahing sangay ng Carter family matapos ang lahat ng taon ay tuluyan na bumaba ng ganito. Sinong nagsasalita? Ang amo mo yun nagsasalita. Hi, tingnan mo naman. Hindi ba ito ang branch na pinakamababa mula sa Harbor City Carter family? Paano sila nagkaroon ng lakas ng loob magbiro? Kay Jared ng main branch? Grabe talaga. Nagpapasikat pa, halos natatabunan na si Madam Carter. Mamaya, iba na ang kanta nila. Robert, ano ba ang ginagawa mo? Ang pamilya Carter ng Harbor City lagi na lang gulo kung gulo. Ano ba ang pinaplano niyo? Para saan ba to? Siyempre, para sa'yo, Madam Carter. Para ipagdiwang ang birthday mo. Para ipagdiwang ang birthday niya, kayong lahat, ang puso nyo puno ng attitude. Ano ba talaga ang plano nyo? Kung di ko alam ang nangyayari, aakalain ko banquet ng pamilya mo to. Ano, gusto ba ng pamilya Carter ng Harbor City lumampas sa limit nila? Ma, feeling ko walang respeto ang branch ng Harbor City sa'yo. Tamang-tama ang timing. Ang main family, balak tanggalin ang mga parasite. Suggest ko, simulan natin sa kanila. Uy! Bakit ka tumatawa? Sino ka ba? Ako si Joel Guevara, son-in-law ng pamilya Carter. Tungkol sa kung parasite ba ang branch namin dito sa Harbor City, tingnan nyo, ang regalo na dala ko. Tapos, makikita nyo, dalhin ang regalo, dito sa harap. Gusto kong makita kung anong kaya ibigay ng branch na kawawa tulad ng sa inyo. Sige, tumutok ka. Buksan ang regalo, ngayon. Ang daming antigo. Magkano kaya lahat to? Kung lahat yan ay totoo, aabot ng mahigit 100 milyon ang halaga niyan. Ang regalo sa kaarawan mula sa pamilya Carter ng Harbor City. Siguro ang pinakamagandang regalo dito. Kung ganyan sila ka-generous. Mukhang ang pamilya Carter ng Harbor City ay hindi na tulad ng daddy. Jared Carter, ikaw na mismo ang nakakita. Ang birthday gift na ibinigay namin. Mas mahal pa ng daan-daang beses kaysa sa inyo. Teka lang, ano bang meron sa mga to?
Yung mga mumurahing dekorasyon na binili ko, baka nagkamali silang akalaing totoo ang mga yon. Paano ba naman naging ganun kayo kabulag? Bro, mukhang hindi naman peke ito. Kung ikukumpara dito, hindi pa pantay ang birthday gift natin. Imposible. Kahit ako, hindi ko kayang bumili ng ganito karaming antigo. Sangay lang naman sila. Paano sila magkakaganitong kalaking pera? Hindi ako naniniwala. Alam ko naman na ang sangay lang. Hindi pwedeng magkaroon ng ganitong kalaking pera. Si Joel Guevara ng pamilya Carter, malakas ang loob mo. Arthur Carter, anong ibig mong sabihin dyan? Anong ibig kong sabihin? Itong Celadon vase na to, iisa lang nito sa buong Summerland. Nasa pag-iingat ito ng presidente ng Antique Association, si Master Whitman. Hindi ito basta-basta lumalabas sa publiko. Kaya, peke ang antigo na to. Sa wakas, may isang marunong talaga dito. Joel Guevara, ang kapal ng mukha mo, pekeng antigong gamit. Nagdala ka pa ng pekeng antigong gamit para sa birthday ni Madam Carter. Si Joel Guevara ng pamilya Carter ang kapal din talaga ng mukha. Hindi man lang siya nagsaliksik bago magregalo. Matinding kopya lang yan ng isang natatanging piraso, yung pagmamayari ni Master Whitman. Ngayon, nahuli ka na. Dahil peking Celadon vase ang dala mo, malamang peking lahat ng iba pang antigong gamit na yan. Robert, mas mabuti pang magpaliwanag ka na. Peke ba talaga ang antigong gamit na to? Paano namang mangyayari yon? Makinig kayo, mas mabuti pang maging maingat kayo sa sinasabi nyo. Alam nyo ba kung sino talaga? Ang manugang ko. Paano siya magdadala ng peke? Joel Guevara, magpaliwanag ka sa kanila. Joel Guevara, sabihin mo sa kanila na mali sila. Hindi pa nga malaki ang gulo. Kailangan kong palakihin pa. Para naman, mas malaki ang tsansa na maghiwalay na sila. Sino ba nagsabi na peke itong Rui Celadon vase? Posible kaya na ang vase na to ay galing mismo kay Master Whitman bilang regalo? Ano? Si Master Whitman binigay nga talaga. Ang pinakamahal niyang Celadon vase. Sa kanya? Anong meron? Hindi ba pwedeng si Master Whitman ibigay yung Celadon vase? Sa manugang ko? Arthur, alam mo ba talaga mag-appraise ng antigong gamit? Tinatawag mong peke yung Celadon vase ko. Sinasabi ko sa'yo, mag-ingat ka, kundi papahiya kita dito. Binigay sa iyo ni Master Whitman? Uy, sino ka ba? Kung talagang magaling ka, kailangan mo pa rin ba tumira sa pamilya Carter? Nakakatawa. Tama. Huwag kang magpadala sa boladas niya. Sa tingin ko, nagbubulahan lang siya. Julian, kung yung Celadon vase na to talagang binigay ni Master Whitman sa'yo, malalaman natin yan agad. Para sa birthday banquet ko, inimbitahan ko rin si Master Whitman. Malapit na. Dumating si Master Whitman la. Kung tunay man o peke, malalaman natin pag tinanong natin. Julian, talaga bang kilala mo si Master Whitman? Huwag kang mag-alala. Wala ako alam sa antigong gamit. Paano ko naman makakakilala ng Master? Pag dumating yung Master na yon at lumabas ang kasinungalingan ko, mapapahiya ng todo ang pamilya Carter. Doon ko na ilalabas yung usapang divorce at wala nang magagawa si Sienna kundi pumayag. Doon magsisimula ang buhay na pahinga ko. Tama yan. Hindi magsisinungaling si Bayaw sa atin. Ang kailangan lang natin ay hintayin na mag-apologize ang main family sa atin at okay na. Tama nga, hindi ko inakala na kilala ng manugang namin si Master Whitman. Mula ngayon, lahat ng pamilya natin paangat sa buhay. Mas mabuti sigurading totoo yan. Kung hindi, pag niloko mo si Madam Carter ang Harbor City Carter nyo dahil sa'yo, mapapalayas mula sa main family. Pero sa pagkakataong ito, pasensya na. Sa tingin ko, ngayong pagkakataon, mabibigo ko kayo. Pasensya na, pero mukhang kayo ang mabibigo ngayon. Pero pag na-finalize na yung annulment, babawi ako sa inyo. Dumating na po si Master Whitman. Andito na siya. Magsisimula na yung pinakaabangang parte. Kapag tinawag ako ni Master Whitman, tiyak na mapapahiya ang pamilya Dayang Hirang. Tsaka ko ilalabas yung usapang annulment at may sapat na akong dahilan. Whitman, uy, ang tagal na rin ah. Lumaki ang katawan mo ah. Ano? Naglakas loob talaga yung taong yon na lapitan siya? Pwede ba? Kilala talaga niya si Master Whitman. Sa itsura niyan, si Alberto at si Master Whitman ay mukhang magkasundo. Kung hindi siya ganyang ka-close kay Master Whitman. Sigurado na to sa atin. Sigurado na ang pamilya Dayang Hirang dito.
At ikaw, sino ka? Si Master Whitman. Hindi mo ba siya nakikilala? Sinasabi niya na itong Celadon vase ay regalo mo raw sa kanya. Oo, binigay ko ang Celadon vase na yan sa isang malapit kong kaibigan. Pero hindi siya yon. Hindi naman kita kilala. Paano ko naman maibibigay sa iyo ang Ruid Celadon vase? Hindi kilala ni Master Whitman si Joel Guevara. Ibig sabihin, nagsisinungaling si Joel Guevara. Hay nako, ang galing niyang umarte, napaniwala pa ako. Nakilala niya talaga si Master Whitman. Yun pala, nagyabang lang siya. Hoy, halata namang nagsisinungaling ka. Ang kapal ng mukha mong lokohin si Madam Carter. Ang lakas ng loob mo. Robert, talaga namang bongga ang napili mong manugang. Joel Guevara, hindi mo ba kanina lang? Sinabi mong close kayo ni Master Whitman? Ano-anong nangyayari talaga? Oo nga, Joel Guevara. Anong pinaggagawa mo? Ma, Pa, Sienna, patawad. Nagsinungaling ako sa inyo lahat. Inimbento ko lang lahat. Hindi ko nga kilala si Master Whitman. Pangyabang lang lahat to. Isang kasinungalingan na ako lang ang gumawa. Ano? Inimbento mo lang pala? Robert, yung manugang mo hindi lang nagbigay ng peking antigong gamit. Nagkaroon pa ng lakas ng loob magsinungaling tungkol sa koneksyon niya kay Master Whitman. Ang reputasyon ng pamilya Carter. Tuluyan nang nasira dahil sa iyo. Dito ko inihahayag na ang Harbor City branch ay tinatanggal na sa pangunahing pamilya. Palabasin sila. Ay, sandali. Daddy, ako na ang mananagot sa lahat. Dapat payagan mo akong makipaghiwalay kay Sienna. Sa ganoong paraan, hindi ka madadamay. Dahil sa akin. Hindi, Julian. Hindi kita ihihiwalay. Kahit paalisin tayo sa pangunahing pamilya, ano naman, matagal na rin naman tayong hindi umaasa sa kanila at maayos naman ang buhay natin. Tama, oo tama. Julian, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin iiwan. Sandali, bakit hindi ka sumusunod sa mga plano? Naku, matindi pala talaga ang samahan ng pamilya nyo. Kung ganon, kunin nyo na tong kalat at umuwi na kayo sa probinsya nyo ng sabay-sabay. Guard, itapon mo sila. Sandali. Anong problema, Master Whitman? Uy, itong antigong ito. Saan mo nakuha ito? Binili yan sa Harbor City Antique Street. Harbor City Antique Street? Binigay ko itong Celadon vase kay Jocap. Ang tindahan niya ng antigong gamit nasa Harbor City Antique Street. Pwede kayang ibinigay niya ito sa kanya? Master Whitman, halatadong peke lang ang antigong ito. Huwag mo nang alalahanin. Kung ayaw mong makita, babasagin ko na lang ito ngayon. Sandali! Sino nagsabi sa iyo na basagin niyan? Tigil lang. Master Whitman, ano bang ginagawa mo? Puro naman peke ang mga ito. Bakit bawal ko basagin? Peke? Sino nagsabing peke yan? Totoo ito. Ito mismo ang binigay ko noon, ang Celadon vase. Ano? Master Whitman? Anong sinasabi mo? Paano magiging totoo ito? Ano? Dinududa mo ba ang panlasa ko? Hindi lang ito totoo. Buong kahon ng mga antigong gamit na ito, totoo lahat. Ano? Tatay, tama ba ang narinig ko? Sabi ni Ginoong Whitman, na ang mga antigong ito totoo lahat. Alam ko na, hindi magsisinungaling ang bayaw ko. Nagpapaka-undercover lang siya. Nagpapanggap na hindi marunong. Alberto, dapat sinabi mo agad sa akin. Grabe, nilalaro mo ang damdamin ko. Pabugso-bugso ang tibok ng puso ko. Alam kong legit na legit ang manugang natin. Ang manugang natin. Hindi nga. Paano naging totoo to? Alberto, dahil nakuha mo ang Celadon vase na to, ibig sabihin magkalapit talaga kayo ng kaibigan kong mahal. Simula ngayon, kaibigan na kita. Kaibigan na kita. Ayun, sablay na naman. Ay, teka. Ginoong Whitman, kahit totoo itong isa, kung totoo lahat, sobrang taas ng presyo niyan. Sa estado ng pera niya, hindi niya kayang bilhin yon. Tama ka, Ginoong Whitman. Ang mga antigong ito binili lang. Sa tabi-tabi. Paano magiging totoo yon? Sa tabi-tabi? Ginoong Whitman, narinig mo ba yon? Nahanap daw sa tabi-tabi. Hindi pwedeng totoo yon. Peke lahat yan. Tama, puro peke yan. Sa mata ko, napakaraming taon ko nang sumusuri ng mga antigong yaman, hindi pa ko nagkakamali kahit minsan. Paano naman naging peke ito? Kahit pa ang mga antigong ito, galing lang sa tabi-tabi na tindahan, ibig lang sabihin yan. Ang galing talaga ng mata ni Joel Guevara. Ang labo, yung Celadon na florera na binigay ko noon, bakit napunta sa eskinita na paninda? Huwag mo na yang isipin ngayon. May mas mahalaga tayong dapat pag-usapan. Joel, nagawan mo pa talagang makahanap ng napakaraming bihirang yaman sa eskinita. Ibig sabihin lang,
mas magaling ka pang tumingin kaysa sa akin. Interesado ka bang sumali sa samahan ng mga collector ko? Hindi. Wala akong interes. Hindi maaari. Yung mga peke pala na antigong nabili ko sa iskinita, totoo pala lahat yon. Grabe tong swerte ko. Sayang naman kung dito lang matatapos. Bakit ngayon pa? Ibig sabihin, naglaho na naman ang plano kong makipagdiborsyo? Arthur, Jared, may masasabi pa ba kayo? Ang manugang kong si Joel, dapat sana para kay Madam Carter ng isang tumpok ng mga pambihirang kayamanan. Pero kayo, di man lang kayo marunong tumanaw ng utang na loob. Gusto nyo pa kaming palayasin mula sa angkan. Sige, kung ganyan ang gusto nyo, aalis na kami. Itong mga regalo, huwag nyo na ring tanggapin. Tayo na. Ay, teka, Robert, mali ang matandang bruhang ito. Huwag mo nang dibdibin yon. Itong mga regalo, masaya akong tinanggap ko. Ganito na lang. Simula ngayon, lilipat na kayo sa main house. Kayo at ang direktang linya magpapantay na, ano? Pumunta kami dito ng maganda ang layunin para sa kaarawan. Pero ikaw naman, binastos mo kami ng ganito. Ngayon gusto mong bumalik kami? Ako, si Robert Carter. Ipinapahayag ko ngayon, simula sa araw na ito, opisyal na akong aalis sa pamilya Carter ng Rivergate. Simula ngayon, ang dalawang pamilya natin ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Joel, sweetie, tara na. Ay, anpaso ko. Robert, siguradong pagsisisihan mo. Ma, ano ngayon kung nawala yung mga yon? Ang pamilya Carter natin. Mayroon pa rin ako. Ma, hindi ka nila nirespeto. Hindi rin naman sila karapat-dapat na manatili sa bahay natin. Ma, kaarawan mo ngayon. Kalma ka lang. Huwag kang mag-alala. Siguradong magsisisi sila dito. Sige na, ituloy na natin ang salo-salo. Madame Carter, may imbitasyon mula sa Culinary Guild. Ang susunod na MasterChef Tourney, gaganapin sa Harbor City. Ano? Young Master Chef Tourney? Hindi ba sa Harbor City nakatira si Robert Carter at ang pamilya niya? Itong MasterChef Tourney na to, bakit dyan gaganapin? Walang pakialam. Ang importante manalo tayo sa championship. Kapag ganun, ang pamilya Carter natin makakasali sa sobrang yaman na Culinary Guild. Dahil sa malawak nilang suporta, maiangat natin ang pamilya Carter sa susunod na antas. Arthur, kontakin mo ang mga world-class na chef. Kahit magkano pa, kailangan silang kumatawan sa pamilya Carter sa tournament. Ang championship, ang pamilya Carter ang dapat manalo. Ma, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Sinasabi mo, nandito talaga. Ang Pangulo? Oh, si Pangulo Amelia Summer ay minsan nang tumulong sa hotel na to. At sa pagkakaalam ko, ang anak niya, si Julian Lake, ay manugang ng Pamilyang Carter ang may-ari ng hotel na ito. Matagal na siyang hindi nagpapakita. Sa wakas, may nahanap na tayong lead tungkol sa kanya. Vice Presidente, dapat ba tayong pumunta sa Pamilyang Carter para mag-imbestiga? Ayaw ng Pangulo na istorbohin siya. Ganito ang gawin natin. Sa ngalan ng Guild, magdaos ng Master Chef Competition. Imbitahin ang lahat ng kilalang pamilya para sumali, lalo na ang pamilyang Carter mula sa Harbor City. Basta't magpakita ang anak niya, siguradong darating din ang Pangulo. Oh, asikasuin ko agad to. Ginang Pangulo, noong nagsimula ka ng guild na ito, maliit at lokal na grupo lang kami noon. Pero ngayon, naakay ko ang guild. Sa tuktok ng mundo sa larangan ng pagluluto. Sigurado akong magiging proud ka kung makikita mo ang narating natin ngayon. Sa pagkakataong ito, ang pamilyang Carter sa Harbor City ay tuluyan ng nakilala. At ngayon, lahat ng ito ay dahil kay Julian. Tay, masyado mo akong pinupuri. Sige na, siguradong pagod si Julian sa biyahe. Hayaan mo siyang magpahinga. Sienna, may nilagay akong mga sexy na pajamas sa closet mo para sa'yo. Ma, ano na naman yung pinag-uusapan mo? Ate, nasa abroad pa rin ako. Nakabili ako ng mga magic na langis at deer whip wine. Itim na goji berries din. Pagdating ng panahon, ilagay mo yan sa unang drawer mo. Kung pagod si bayaw mo at nawawalan ng sigla, bigyan mo siya niyan. Yang batang yun talaga. Sa pangalawang drawer, naglagay ako ng mga kandila, whip, at maraming props. Baka sakaling may kakaibang trip si Joel Guevara. Para sigurado, walang sablay. Ma, hindi pa talaga ako ready mentally.
Tanga ba ikaw? Maghanda para saan? Dapat samantalahin mo na para tuluyan mong mapasakamay si Joel Guevara. Sa ideal na sitwasyon, after 10 months, may baby Joel Guevara na kayo. Ganon, siguradong asensado na ang pamilya natin. Sige, ako susubukan ko ang best ko. Itong apat na to, ano naman ang binabalak nila? Sienna, siguro, dapat sa sofa na lang ako matulog. Joel, mag-asawa na tayo. Wala namang dahilan para maghiwalay pa ng kama. Bumili pa ako ng sexy na pajama. Gusto mo bang makita? Joel, ba't ka nakatayo diyan? Halika na dito. Mapa, kuya, anong ginagawa niyo? Wala. Dumaan lang kami. Tinitingnan lang kung matibay yung pinto mo. Sige, tuloy mo lang. Aalis na kami. Julian, tuloy pa ba tayo? Mapa, anong ginagawa niyo? May malaking balita. Yung vice-presidente ng Culinary Guild dadayo dito sa Harbor City. At dito rin gaganapin yung King of Cooking Tournament. Pati ang pamilya Carter, inimbitahan nilang dumalo. King of Cooking Tournament? Julian, baka di mo pa alam pero hindi basta-basta. Tong tournament na to, halimbawa, kung sumali ang pamilya Carter at nanalo ng kampiyonato, makakapasok tayo sa Culinary Guild. Magkakaroon tayo ng suporta mula sa guild. Pag nangyari iyon, yung pamilya Carter, malalampasan na natin ang main branch. Konting step na lang, abot kamay na. Mabilis lang mangyari yon. Ganun pala. Pag napasali ko ang pamilya Carter at napahiya sila sa tournament, mapapahiya ang pamilya Carter. Makikipaghiwalay na sa akin si Sienna. Tapos ang buhay ko, sisiguro na mag-uumpisa na ulit. Bakit dadalo lang? Dapat sumabak na agad. Lahat ng malalaking pamilya darating dito sa tournament. Saktong pagkakataon to para magningning ang pamilya Carter. Sinesuggest ko na tayo ay sumali na diretso, kunin ang kampyonato, at makuha pareho ang pangalan at yaman. Alberto Villanueva, eto ang usapan. Ang restaurant ng pamilya Dayang Hifrang, hindi pa ganun kataas ang kasanayan sa pagluluto para makapanalo ng championship. Uy, magaling ka. Kasama ako, hinding-hindi ko kayo bibiguin. Tama siya, Dad. Si Alberto Villanueva nakagawa na ng maraming milagro. Isa pa, hindi naman makakasama. Kung ganun ang sinabi niya, dapat siguro subukan natin uli. Sa ganitong kaso, ako na ang mag-apply para sa competition bukas. Isang gintong pagkakataon. Literal na gintong pagkakataon. Kailangan sulitin ko ang pagkakataon na ito para magtagumpay. Sa pagkakataong ito, ang pangalan ng pamilya Dayang Hirang makikilala sa buong mundo. Sa 3 basura na ulam na to, sa MasterChef competition, sigurado akong magugulat ang mundo. Ha. Sa pagkakataong ito, hindi ako naniniwala na kaya pang pigilan ng pamilya Carta ang pagputol ng engagement. Sienna, anong ginagawa mo dito? Julian, pumunta ako para makita ka. Baka naman nalaman na ng iba na gumagawa ako ng kalat?
Ang sipag pala magtrabaho ni Julian Lake para sa MasterChef na paligsahan. Julian Lake, hindi ko akalain na magsisikap ka ng ganyan para sa MasterChef na paligsahan. Ang tagal mo nang nagre-research ng mga recipe sa kusina. Siguradong pagod ka na. Ay naku, wala yon. Sienna, ginagawa ko to lahat para sa iyo at sa pamilya Carta. Pangako, sa MasterChef na paligsahan na ito, ang pamilya Carta siguradong makikilala. Oo nga. Tara na. Honey, narinig mo ba yon? Parang anak natin ang kakatawan sa pamilya Carta. Para lumaban sa MasterChef na paligsahan. Sa limitadong kakayahan ng anak natin sa pagluluto, kakayanin ba niya? Anong palagay mo? Hindi pa nga siya nakakatuntong sa kusina. Paano niya malalaman kung paano magluto? Hindi pwede. Kailangan kong tingnan ang kusina. Grabe! Anong amoy yon? Bakit amoy kubeta natin? Yung luto ng anak natin, wag na nating pag-usapan yung paligsahan. Hindi nga para sa tao ang ginawa niya. Hindi pwede. Para sa kaligayahan ng anak natin sa hinaharap, kailangan kong humanap ng paraan. Ayun! Honey? Halos pareho lang yung niluto mo sa kanya. Huwag ka ngang magbiro. Kung binago ko ang itsura ng pagkain niya, mapapansin niya agad. Pinanatili ko yung itsura, pero inayos ko ang lasa. Mas maganda na ito kaysa dati. Sana makatulong to sa anak natin para umabot siya sa paligsahan. Grabe. Honey, ang talino mo talaga. Siyempre naman. Sige na, tara na. Bago pa tayo mahuli. Ay, ang mga kayamanang ito, sa pagkakataong ito, kayo ang pag-asa ko kung magiging matagumpay ang pag-divorce ko o hindi. Pasensya na po, sir. May dress code po kami dito. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Ano po ba ang tamang kasuotan? Kailangan po, may suot kayong kurbata gaya nito. Mayroon po ako niyan. Pwede na siguro ito, di ba? Pasensya na po, sir. Hindi pa rin po sapat. Hindi ganito ang inaasahan ko. Julian, sumama ka sa akin. Talagang ito ang MasterChef Tournament. Grabe, kaya palang pagsamahin ang mga pangunahing pamilya ng Summerland sa isang lugar. Hindi ko akalaing mangyayari ito. Kung nandito lang sana ang bayaw ko, pwede siyang sumikat agad-agad. Kung ganon, ang Harbor City Carter family namin, makikilala na rin kahit saan. Makikilala nga kayo, pero baka mas sumikat kayo dahil sa kontrobersya. Julian, Robert, Anong ginagawa mo dito? yan din ang dapat kong itanong sa'yo. Ang maliit na pamilya ninyo, hindi karapat-dapat sa MasterChef Tournament. Huwag mong sabihing ginagamit ninyo ang reputasyon ng main family para makalusot dito. Kailangan kitang biguin. Ako mismo, representante ng Harbor City Carter family. Bilang contestant sa MasterChef Tournament. Ikaw? Bata? Ikaw talaga ay sasali sa MasterChef Tournament? Alam mo ba talaga magluto? Sino mentor mo? Kanino kang sikat na chef nag-training? O baka naman intensyon talaga ng Harbor City Carter family ninyo na maging national laughingstock? Tama ang hula mo. Kung marunong ba akong magluto, malalaman nyo pag nagsimula na ang tournament. Oo nga, sa tingin ko pagdating ng oras, kayo rin ang pagtatawanan. Hindi matatalo ang bayaw ko. Ganun ba? Julian, ipapakita ko sa iyo at sa Harbor City Carter family ninyo na ang pag-alis ninyo sa main family, ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ninyo. Mga pare, Bakit ka ba ang yabang mo? Tingnan natin, baka ikaw rin ang maiyak mamaya. Tama, bayaw? Ay, oo nga pala. Malapit na. May ibibigay akong malaking sorpresa sa lahat. Tara na. Halika na.
Nahanap niyo na ba si Miss Summer? Hindi pa, pero nandito na ang pamilya Carter mula Harbor City. At si Julian sasali daw sa MasterChef Tournament. Si Julian sasabak sa MasterChef Tournament? Naku, lalo akong na-excite na makita kung anong ipapakita niya. Gabi na, simulan na natin ang tournament. Lahat ng kalahok, pumwesto na po. Idinedeklara ko na ang ikasyam na MasterChef Tournament ngayon ay opisyal nang nagsimula. Ayos. Ang mga chef dito puro pinakamahusay na eksperto. Bukod sa MasterChef Tournament, wala talagang ibang event na nakakapagtipon ng ganito karaming magagaling na chef. By the way, Dad, sino ang representative chef ng main family? Alin doon siya? Yung representative chef. Hindi ako makapaniwala na siya pala ang representative chef, Keith Stanton. Anong meron kay Keith? Sikat ba siya? Si Keith, siya ang pinuno ng 8 magagaling na chef. Siya ang pinakamagaling, sunod lang sa King of Cooking. Siya ang undisputed world number 2. Nagawang kumbinsihin ng host na pamilya si Keith na bumalik mula sa pagre-retiro, siguradong gumastos sila ng malaki. Mukhang itong pagkakataon na to, talagang target nila ang championship. Huwag kang mag-alala. Kalimutan mo na ang pagiging pangalawa niya sa mundo. Kahit pa magpakita ang isang master chef ngayon, pinapangako ko ang pamilya Carter ang magiging bida ng palabas. May tiwala ako sa iyo. Lahat kami may tiwala sa iyo. Grabe ka naman, Joel Guevara. Sino ka ba sa tingin mo? Kahit pa magpakita ang isang master chef, ikaw pa rin ang magiging bida ng palabas. Madali lang magsalita ng malaki. Kung kaya mo talaga, magkita tayo sa arena. Hindi ako nagyayabang. Sa 3 putahe ko na ito, ang hirap hindi maging bida ng palabas. Tahimik muna, lahat. I-explain ko ngayon ang mga patakaran ng kompetisyon. Itong kompetisyon hati sa 3 yugto. Ang unang yugto, susubukin ang galing ninyo sa kutsilyo. Ang mga hurado, titignan ang teknik ninyo at magbibigay ng score. Ang 8 pinakamataas ang score ang papasok sa ikalawang yugto. Yung iba, tanggal na. Meron tayo hindi bababa sa 1,000 chef dito. Sa unang round na ito, 79% ang matatanggal. Talagang inaasahan sa MasterChef competition. Grabe ang lupit. 3 yugto? Kung matanggal ako sa unang yugto, hindi ko man lang maipapakita ang mystery meat ko. Hindi yun magiging malaking balita. Mukhang kailangan makarating ako sa 3 yugto, tapos magpakitang gilas ng malupit. Julian, sige gawin mo na. Sige lang, bayaw. Baguhan lang yan. Kung ako ang tatanungin, hindi pa nga kayo makakalampas sa unang round. Tama. Kung ako ang tatanungin, mas mabuti pang mag-back out na kayo para hindi mapahiya. Hayaan mo na sila. Julian Lake, gagamitin ang galing niya para pakitaan sila. Tama yan. Hindi natin pinapansin ang mga siraulo. Robert, sino ba ang sinasabihan mong siraulo? Tama na. Tumahimik muna. Ang target natin, a championship. Walang kailangang magpababa sa level nila. Simula na ang paligsahan. Ayos, gaya ng inaasahan kay Keith. Itong tofu na putahe, grabe na agad ang pagsubok sa husay sa kutsilyo. Hindi lang niya natapos ito ng sobrang bilis, kundi nagawang pagsama-samahin ang libu-libong hiwa ng tofu nang hindi napuputol. Sa tubig, hindi nagdidikit o nagbubuo at hindi rin nadudurog o nababasag. Halos perfecto na talaga. Ang skills mo sa kutsilyo, ako, bibigyan ko ng 9. Robert, nakita mo ba yun? Tunay na galing sa kutsilyo yon. Meron ba niya ng anak mo? Tingnan mo siya. Hindi pa nga niya nahawakan ang kutsilyo niya. Huwag mong sabihing, hindi pa nga niya alam kung paano gumamit ng kutsilyo sa kusina. Wala na tayo. Lahat ng chef dito maliban kay Joel Guevara ay nagsimula na. Hindi tayo pwedeng. Papa, ang magagawa lang natin ngayon ay magtiwala kay Joel Guevara. Ang husay sa kutsilyo ay pagsubok lang ng bilis, eksaktong hiwa, katatagan at pagkakabisa. Kung gagamitin ko ang mga teknik sa martial arts,
lalo na ang paraang bone setting. Sa paghahanda ng mga sangkap, pwede pa rin ba akong magpakitang gilas sa ultimate na paghawak ng kutsilyo? Subukan natin. The bone setting blade. Ano bang ginagawa ng taong ito? Nandito ba siya para magpasikat na parang nasa perya? Ano bang ginagawa ni Julian? Tay, may dahilan si Julian kung bakit niya to ginagawa. Dapat hintayin lang natin at panoorin kung ano mangyayari. 3, 2, 1. Grabe, gumagana talaga. Pinagsama ang martial arts at pagluluto. Chef na may kung fu. Mukhang malaki ang potensyal nito. Host, handa na ang mga kailangan ko. Anong klaseng galing sa kutsilyo to? Hindi ba lumilipad pa yung kalapati kanina? Paano? Naging karne agad yun sa isang iglap? Napaka-eksakto ng bawat hiwa. Vice President, anong nangyayari dito? Kung hindi ako nagkakamali, nung tumalon ang kalapati, pinaghiwa-hiwalay niya ito ng buo. Yung laman, buto, balahibo, pati mga laman loob, lahat na ihiwalay. Ang bilis niya na maging ang kalapati mismo. Alam na patay na pala siya. Ang galing sa kutsilyo na ganito. Isang tao lang ang nakita ko may ganito. At yun ay Miss Summer. Ano, Miss Summer? Ibig mong sabihin ang skills ni Julian. Kasing galing ng Master Chef, so magiging... Julian, yung galing mo sa kutsilyo, binibigyan ko ng 10. 10 sa 10. Panalo na tayo dito. Panalo na ang pamilya Carter dito. Bayaw, alam ko na kaya mo yan. Simula nang kumilos na ang manugang natin, sigurado na ako Sanay na siya. Sobrang lupit ng pagbabalat niya. Pinataob niya si Keith Stanton. Mukhang si Julian Lake. Ay may chance na ngayon sa titulo. Paano nangyari yon? Hindi ba baguhan lang siya? Yung galing niya sa kutsilyo, paano naging angas ng ganon? Pinataob pa niya si Master Stanton. Kaya pala pinayagan ni Robert Carter na sumali si Julian Lake sa laban. Nagpa-low-key lang talaga siya. Pero, ang husay lang sa kutsilyo hindi ibig sabihin panalo ka na. May 2 round pa. Kung hindi lumitaw ang hari ng kusina, si Master Stanton pa rin ang number 1. Pero sa dulo, siguradong tayo ang panalo. Tama. Uy, sino ang nag-training sa'yo? Pasensya na, matandang amoy lupa. Ang lingkod nyo ay, nag-aral lang ako mag-isa. Anong tawag mo sa akin? Matandang amoy lupa. Ano? Ayaw mo nun? Ang tapang ng bibig mo batsa, aminado akra, mali ako ng tingin sa'yo, may iburuga ka rin pala. Pero hindi pa ako nagpapakita ng tunay na lakas. Yung titulong Master Chef ng Harbor City, para sa akin talaga yun. Okay lang sa akin yon. Basta makalusot ako hanggang 3rd round at mailabas ko ang misteryosong karne ko, mapapabilib ko lahat at mapapahiya ko ang pamilya Carter. Ididiborsyo nila ako. Yun talaga ang the best na goal ko. Matandang amoy lupa, good luck sa'yo. Tapos na ang unang yugto. Napili na ang top 8, ang Dark Horse, Joe Guevara. Sa ngayon ay namamayani sa kompetisyon. Susunod, ipapakilala ko ang ikalawang yugto ng paligsahan. Kala na pinaapoy ng kahoy? Bakit ang Master Chef competition gumagamit pa rin ng ganitong lumang paraan ng pagluluto? Ang ikalawang round ng Master Chef competition ay tinawag na Flame. Ang kailangan gawin ng mga kalahok ay magdagdag o magbawas ng kahoy para kontrolin ang laki ng apoy at hayaan na matunaw ang yelo ng dahan-dahan. Ang oras ng paligsahan ay 10 minuto. Pagkatapos ng 10 minuto, ang dalawang may pinakakaunting na walang yelo ang papasok sa ikatlong round ng finals. Ang yugtong ito, sinusubok ang matinding kontrol ng mga kalahok sa apoy. Bukod pa dito, kung mapatay ang apoy o kung sobrang hina ng apoy at hindi kayang pakuluan ang mantika sa kawali, Diretso disqualified ka agad. Ibig sabihin, dapat mong kontrolin ang init sa pinakamababang boiling point mula sa umpisa at panatilihin ito sa loob ng 10 minuto. Grabe, parang imposibleng gawin to. Basta't hindi matunaw ang yelo ko. Madali lang to. Gagamitin ko lang ang espiritual kong lakas para balutan ang yelo at gumawa ng insulating layer. Kahit magliyab ang apoy buong araw, hindi liliit ang yelo kahit konti. Mukhang madali ko ring mapapanalunan. Ang ikalawang round. Habang mas grabe ang mga panalo ko kanina, kapag umabot na tayo sa ikatlong round, ang mystery meat ko magbibigay ng mas malaki pang gulat sa lahat.
Ang husay ni Master Stanton sa init, talagang pang top 2 sa buong mundo. Mukhang sa ikalawang stage na ito, panalo na tayo. Madam Carter, hindi ako sigurado dyan. Si Joel Guevara. Nagawang paluin ang kaliwang pisngi mo gamit ang husay niya sa kutsilyo noong unang round. Baka ang apoy nitong ikalawang round ang magtapos ng trabaho sa kanang pisngi mo. Game na. Opisyal nang nagsimula ang ikalawang stage ng torneo. Talagang hindi pumapalya si Keith Stanton sa pagpapabili, kaka-start lang. Pero kontrolado na niya kaagad ang apoy ng sobrang mahigpit. Ang galing niya sa paghawak ng init, abot na sa sukdulan. Grabe, tulad ng inaasahan kay Master Stanton, pakonti-konti lang ang apoy, pero pinapakulo pa rin ang mantika. Top 2 sa buong mundo. Talaga namang karapat-dapat sa pangalan niya. Mukhang alam na kung sino ang panalo. Grabe, Keith. Hanggang dun na lang talagang kaya niya sa init. Si Julian naman, kahit sa pinaka-okay niyang kondisyon, as in, pantay lang sila ni Keith. Mahirap tong round na to. Julian, ano ginagawa niya? Siya, bakit naglalagay siya ng kahoy? Siraulo ba tong tao na to? Yung iba, binababa na ang apoy. Pero siya, hindi lang pinapataas pa yung init, nilalagyan pa ng takip. Ganun ba siya kabahala na hindi matutunaw ang yelo? Ate, ano bang pinapagawa ni Julian? Wala akong idea. Pero kabisado niya basics, sigurado ako. May dahilan siya kung bakit niya to ginagawa. Kalokohan ba to? Akala ko, siya yung secret weapon dito. Pero ngayon, wala naman pala. Sa ganitong takbo, si Keith na ang kokoronahang Master Chef. Si Julian, mahihinto na dito. Hey, Greba. Kung hindi ko ginawa to, paano kita mapapansin sa akin? Babaguhin ko lahat ng iniisip mo sa unang 2 rounds pa lang. Para pag 3rd round, sagad ang epekto ng pagkatalo. Tapos na ang oras ng tournament. Itong kalahok, ang bilis ng pagkatunaw ng yelo ay 50%. Itong kalahok, ang bilis ng pagkatunaw ng yelo ay 30%. Kalahok Keith, ang bilis ng pagkatunaw ng yelo ay 70%. Gaya ng inaasahan kay Master Stanton, ang galing niya kontrolin ang pagkatunaw ng yelo sa ganitong level. Tapos na talaga ang paligsahan na to. Pinatay na niya ang laro. Sinabi ko sa iyo, ang huling panalo sa Carter family mapupunta. Ay, taka. Hindi pa nasuri ang akin. Julian, sigurado ka bang gusto mo pasurian? Sa tingin ko, yung yelo mo matagal nang naging tubig. Siyempre, kailangan pa ring suriin. Kung naging tubig man o hindi, dapat kayong lahat makita nyo ng maayos. Grabe ka, hindi ka talaga marunong sumuko. Sa sobrang tindi ng apoy, na nagliyab ng 10 minuto, kung hindi pa natunaw ang yelo, ako, kakainin ko ang buong kaserola mo. Ganun ba? Aba, mukhang may aabangan ka. Hindi pwede. Imposible talaga. Itong yelo na to, bakit ang dami pang natira? Hindi talaga maintindihan. Walang saysay to. Tatay, tingnan mo, yung yelo ni Julian Lake. Hindi man lang natunaw. At parang mas malaki pa kaysa kay Keith Stanton. Grabe naman. Yan si Julian Lake, alam ko na. May iba na namang paandar yan sa atin. Yung puso ko, grabeng kaba na naman. Hindi talaga tumitigil, grabe. Paano nangyari to? Kahit ang pinakamalakas na martial artist, hindi kayang pigilan na hindi matunaw ang yelo. Paano niya nagawa yon? Isa akong cultivator. Gumagamit ako ng spiritual energy. Contestant na si Julian, ang pagkawala ng yelo mo ay 0%. Ano? 0%?
Ibig sabihin, ni hindi natunaw ni isang piraso yung yelo. Ang galing! Hindi nga, imposible. Sa lakas ng apoy, paano hindi man lang natunaw ang yelo? Parang may mali. Tinatago mo talagang totoo. Dahil hindi mo magawa, akala mo hindi ko kaya? Kung mahina ka, mag-practice ka pa. Ikaw ha, gets ko na. Gumamit ka siguro ng ibang paraan para hindi pumasok ang init. Yung apoy mo, baka daya yan. Ay, paanong nangyari yun? Paano mo nagawa yun? Gusto mo bang matutunan? Hindi kita tuturuan. Ikaw. Pwede mo nang i-announce ang resulta, di ba? Tapos na opisyal ang second stage ng torneo. Joel Guevara ang nanguna na. Walang nasayang kahit isa. Unang pwesto, Keith Stanton, pumangalawa na may 70% tira. Ikalawang pwesto, ang dalawang kalahok ay opisyal ng papasok sa final round. Bakit kaya natalo ng taong to si Master Stanton ng 2 beses? Para lang palabanan si Master Stanton, itinaya ko lahat ng ari-arian ng Carter family. Kapag natalo tayo, wawasakin ng tuluyan ang Carter family. Ay, Mama, hindi pa naman tayo talo. May pag-asa pa. Naniniwala ako na si Master Stanton siguradong mananalo sa huli. Tama. Oo nga. Ang totoong resulta nasa ikatlong yugto pa. Si Master Stanton siguradong mananalo. Ay, sandali. Bago yan, hindi ba dapat tumalon ka muna sa deep fryer para tuparin ang pangako mo? Ikaw, wala naman akong sinabing ganyan. Alam ko na, matanda ka na talagang lusotero. Ikaw talaga ang hari ng pag-uurong sulong. Ang ikatlo at huling round ay isang cooking challenge. Ibig sabihin, tunay na husay sa pagluluto ang labanan. Parehong magpapakita ng signature dish. Ang dalawang kalahok para bigyan ng score ng mga hurado. Ang pinakamataas ang score ang tatanghaling kampiyon. Sige, kahit magaling ka sa paggupit at kontrol sa init, kung pangit pa rin lasa ng luto mo, talo ka pa rin. Pagdating sa lasa, maliban na lang kung magpakita ang isang tunay na Grandmaster Chef. Kung hindi naman, sigurado pa rin si Master Stanton ang magwawagi. Uy, ang galing mo humawak ng kutsilyo at kontrol ng apoy. Pero kung doon ka lang aasa, kulang na kulang pa yan. Sa ikatlong round na ito, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang totoong pagkain para sa mga pihikan. Ganon ba? Ganon din ako. Papaltan ko ng buo ang paniniwala mo tungkol sa pagkain. Sa wakas, oras na para ihain ang 3 kong basurang putahe. Pagkatapos ng unang 2 round, malamang mataas na ang expectations nila mama at papa. Basta sarili kong dudurugin yung inaasahan nila hanggang sumadsad sa lupa, siguradong madali lang ang magpaanol. Julian, kaya mo yan. Bayaw, panalo ka talaga. Good luck. Kung malaman nila ang balak kong gawin ngayon, ngingiti pa rin kaya sila? Bahala na nga. Pinakamasama na siguro, magbabayad na lang ako pagkatapos. Ang mahalaga, makakabalik na ulit ako sa petiks kong buhay. Mga contestants, maghanda na kayo. Ang Master Chef Competition, ikatlong stage. Opisyal nang nagsisimula. Itong mga sangkap na parang si Keith ay gumagawa ng Buddha tumalon sa pader. Buddha tumalon sa pader? Abot hanggang kalye yung bango mula dyan sa kaldero. Pati si Buddha tatalikod sa pagme-meditate. Tapos tatalon sa pader para dito. Pag nailabas na tong putahe, wala nang makakatalo dito. Ano? Si Keith talagang gagawa ng sobrang sosyal na putahe. Grabe, iniisip ko kung paano kaya magre-react si Joel Guevara dito. Ang lupit nitong ulam na to. Naamoy ko pa lang. Ang bango na. Anong nangyayari dito? Pwede bang balak niyang ipakain sa judges ang gawa na pagkain? Gagamit ka ng instant na pagkain para ipanlaban sa Buddha jumps over the wall? Uy, talo ka na. Mga judge, tikman niyo po ito. Buddha jumps over the wall. Ginoong pangalawang pangulo. Ang bango. Sobrang halimuyak. Naku, naamoy pa lang. Naglalaway na ako. Itong amoy na to, gaano pa kaya kasarap to? Ayos. Ang sarap nito.
Kahit ilang beses ko nang natikman ang Buddha jumps over the wall, itong putahe na to ay talaga namang nakakabilib pa rin. Pinaghalo ang lasa ng lupa at dagat, mayaman ang sabaw, pinakamagagandang sangkap, komplikadong preparasyon, at perpektong kontrol sa init ang kailangan para malikha ang ganitong obra maestra. Para sa ulam na to, ako bibigyan ko ito ng siyam. Siyam. Siyam din ang ibibigay ko rito. Ayos, tatanggalin ang pinakamataas at pinakamababang score. Ang pinal na score ni contestant Keith Stanton ay siyam. Ayos. Ang pagmamarka sa paligsahang ito ay base sa pamantayan ng Master Chef. 10. Ang makakamit lang ng totoong hari ng pagluluto. Kaya hanggang siyam lang talaga ang taas. Julian, paano mo ako tatalunin? Kung makararatig man ang pamilyang Carter sa buwan, Julian, nasa iyo na lahat. Mga hurado, narito na ang aking putahe. Sige po, tikman ninyo. Ano tong kalokohan na to? Itong tatlong bagay na to. Bukod sa pandesal, sigurado ka ba na yung dalawa pa? Pwede talagang kainin? Pero ako, hindi ko talaga kakainin yan. Nakakatakot tingnan pa lang. Ma, tong tao na to sumali sa contest gamit tong mga putahe na to. Sa round na to, sigurado talagang talo sila. Ayos. Ayos na ayos. Swerting tayo ko. Panalo ako. Panalo ang Carter family. Sandali lang, Julian. Ano ba ang dinala mo? Julian, mali ba yung nilutong dish mo? Hindi. Ito ang obra ko. Mga judge, tikman nyo po. Tikman mo. Sige, tikman mo na. Tapos, bigyan mo ako ng 0. Ihiya mo ang Carter family. Mas madali na tuloy humingi ng divorce. Dahil ito ang entry ng contestant, bilang mga judge, dapat tikman natin. Ako muna. Grabe. Expected. Tingnan mo yung reaksyon ng Vice President. Mukhang pangit ang lasa ng dish na to. Robert, HMMPH. Natalo ka na. Natalo ang Carter. Family ng Harbor City. Hindi ko inakala pareho pa tayong magka-finals. Nakakapanghinayang na bumagsak sa dulo. Dad, kahit ano pa, umabot si Julian sa finals. Solid na yon. Kahit matalo tayo sa contest, wala namang talagang nawala sa atin. Sa ganitong panahon, huwag nating hayaan na panghinaan ng loob si Julian. Tama. Bayaw. Laban lang. Sandali, ipapahiya ko na ang Carter family, pero sinusuportahan mo pa rin ako. Anong trip mo? Ang lasa, sobrang galing. Parang hindi pang tao. Bibigay ko dito 10 puntos. Ano? 10 puntos? Sandali lang. May problema ba sa panlasa mo? Bibigyan mo to ng 10? Sarap, tunay na pambihirang putahe. Walang tatalo dito. Bibigyan ko rin ng 10. Patay saan? Itong basurang to, paano ito magkakaroon ng 10? Imposible. Walang paraan. Wala na kayo sa tamang pag-iisip. Hindi nga pagkain to tapos bibigyan nyo pa ng 10? Yan ang standard ng hari ng pagluluto. Paano? Hindi ko matatanggap to. Hindi mo tinatanggap? Eddie, tikman mo mismo. Sige, titikman ko. Ang sarap talaga. Sobra. Ito ang hinahanap ko buong buhay ko. Ito ang tuktok na pangarap ko. Ito na yon. Nahanap ko na. Sa wakas, nahanap ko na. 10. 10 sa 10. Binabati si Joel Guevara sa pagkapanalo niya bilang hari ng pagluluto bilang kampiyon. Tayo ang... Mga kampiyon. Yeah. Tayo ang... Mga kampiyon. Joel, mahal kita. Ako. Talo tayo. Tapos na. Para sa MasterChef na kompetisyon 2, isinugal ko lahat ng ari-arian ko at talagang natalo ako. Ang pamilya Carter natin. Wala nang natira. Ma, ako. Nasaan ang testamento?
Julian, panalo ka. Ikaw talaga ang nanalo. Hon, panalo ang anak natin sa kampyonato. Narinig ko malaki daw ang premyo sa kompetisyong yon. Hindi ko inakala na sa edad natin, makakaranas pa tayo parang may trust fund. Kalma lang, hindi na kailangang parang may trust fund. Basta masaya ang anak natin at ang manugang, ayos na ako. Julian, sa lahat ng pinagdaanan natin, salamat. Para sa akin at sa pamilya Carter, ang dami mong nagawa. Ano gusto mong gawin ko para makabawi sa'yo? Ako. Wag na, tama na. Pangako ko sa'yo, bibigyan kita ng sandamakmak na anak. Hindi ko naman inisip humiling ng ganyan. Naku po. Ayos na talaga ang buhay ko. Dok, kumusta siya? Ayos ang lagay ng nanay. Kuya, congrats po. Kambal na lalaki sila. Ayos yan. Daddy! Dok, sino tong dalawang makulit na to? Sir? Mga anak niyo po sila? Mga anak ko? Anong klasing bata ang bagong panganak pa lang? Marunong na agad tumakbo at tumalon at pati magsalita. Akala nyo, cartoon na to? Pati pala buong pamilya ko? Puro palaban.